Love Serye TV. Looking for my baby's dad. Tunghayan na natin ang ika-11 bahagi. Tensyonada si Lina habang nakaharap sa conference na iyon. Ang pamilya Garcia at ang kanyang nanay. Umuwi sa nanay niya at sinabi rito ang sitwasyon. Nagpa siya ang matandang gumawa ng hakbang at heto ang resulta. Isang pulong, isang pag-aareglo. Nailatag na ng kanyang ina ang nais ni Lina at sa palagay niya ay naging marahas iyon. Kaya nagpa siya siyang ipaliwanag ang kanyang panig. Simple lang naman po ang dahilan sa kondisyon ko, ani Lina, nakatingin kay nanay, sa halip kay Tirso. Hindi niya intensyong ilagay sa ganitong posisyon ng lalaki, ngunit hindi rin niya inaasahan na magiging hakbang ng kanyang ina. Kung sakali po na magdesisyon si Tirso na pakasalan si Vivian, hindi ko po siguro kayang tumira kasama silang dalawa sa katabing bahay. Siguro naman po, nasa katwiran ako pagdating sa bagay na yon. I'll just take my son then. That's the right thing to do anyway. You can still visit him, ani Tirso, dahilan para mapatingin si Lina sa binata. Noon lang nakita ni Lina na madilim ang mukha ng lalaki. Nagtatagis ang panga at halatang galit. Talagang gagawin mo kahit alam mong hindi komportable ang bata kay Vivian? Matalas na tanong ni Lina. Wala siyang magagawa kung iyon ang nais ni Tirso. Ngunit halos natitiyak niyang kawawa si Carlito. Masasanay din siya. Katwiran ni Tirso. Sumingit ang nanay ni Lina. Ang ibig mo sabihin ay wala kang balak panagutan yung anak ko. Na ilang taong tumayong ina ng anak mo, tagapagluto mo, kaibigan mo. Hingahan mo ng problema. Gusto mong ilayo ang bata sa nanay-nanayan niya at bigyan ng bagong ina ng gano'n na lang? Abay sadyang magaling ka rin ano? Kung ganyan pala yung desisyon mo, wala na tayong dapat pag-usapan pa rito. Napapahiya lang yung anak ko. Please, sit down. Pakiusap ng nanay ni Tirso sa kabinalingan ng anak. Tirso, I know you don't like to be put on that spot. So I'm giving you until the day after tomorrow to come up with a decision. I'm hoping you'll make an intelligent one. Hindi umimik si Tirso. Binalingan ng ina nito ang nanay ni Lina. Pasensya ka na pero hayaan natin siya makapag-isip. No need. Agaw ni Tirso. Baka bumaling kay Lina. Of course, I will marry you. Of course. Sukat sa sinabi ng lalaki ay nagbago ang ambience. Pagkatapos na nabiglang katahimikan, ay nagkasiyahan ang mga meron na kinabibilangan ng mga kapatid ni Tirso. Maging ang ina ni Lina ay parang inilubog sa isang drum sa kasiyahan at tila nakakita na ngayon ng mga paru-parong nagsasayawan sa ere base sa reaksyon nitong tila nananaginip habang nakangiti. Naitanong ni Lina sa sarili kung siya lamang ba nakakita ng talas sa mga mata ni Tirso. Hindi niya gustong sa ganito mauwi ang lahat. Mas nais niyang bigyan ang lalaki ng pagkakataon na makapag-isip. Mas nais niyang kusang makapag-desisyon si Tirso kung ano ang gusto nitong mangyari sa kanila at hindi yung dama ni Lina na pipilitan ng lalaki. Parang nabura sa eksena sina Lina at Tirso na magsimula na ang pag-uusap-usap tungkol sa kanilang kasal. Gaganapin iyon makalipas ang 2 linggo. Mismo ang nanay ni Tirso mag-aayos ng kanilang mga legal na dokumento nang hindi na iyon dumaan sa mahabang proseso. Sa lahat ng iyon ay walang nagawa si Lina kundi ang sulyap-sulyapan lamang si Tirso na nanatiling tahimik, tila lulong sa sariling isipan. Hindi nagkaroon ng pagkakataong makapag-usap sila ng sarilinan, maliban na lang na nagkakape na ang lahat at niyaya ni Lina ang lalaki sa hardin. Tirso, gusto kong malaman mong hindi ko inaasahan na ganito yung gagawin ni nanay. Pauna ni Lina. Naihinga ko lang naman sa kanya yung problema ko. Hindi ko inaasahan na kakausapin niya yung nanay mo at hindi ko rin inaasahan na magiging ganito yung sitwasyon nung sinabi ng nanay mo na gusto niya kaming makapag-usap. Right, sambit ng lalaki. Nakahawak sa baba. Madilim pa rin ang mukha. Is there anything else? Pwede mo namang sabihin na hindi mo ako pakakasalan. Nagrebelde ang kalooban ni Lina sa reaksyong ipinakita ng lalaki. Hindi ka naman pinipilit dito, Tirso. Huwag kang umarteng parang ikaw yung biktima. Hindi niya kayang pigilan ng bibig. Siya ang dehado. Siya pa ang parang mali. Oh really? Is what? Oh, you rally the troops. Wala akong ginawang ganon. Protesta ni Lina. Ano akala mo? Dinala ko rito yung nanay ko para gerahin ka? How am I supposed to know? Wika ni Tirso. Sinasabi ko sa iyo yung totoo.
Kulang pumutok ang litid ni Nina sa tindi ng gigil niya. I don't believe you, sorry. Pues, huwag mo kong pakasalan. Right, that really is an option right now. Sarkastikong balik ni Tirso. I really can't talk to you. Not now. I'm sorry. We'll get married. Don't worry your pretty head over it. But I don't think I can talk to you right now. I guess I'll just see you at our wedding. Tumalikod si Tirso at walang nagawa si Lina, kundi ang magtimping umiyak. Galit na galit si Lina at sinasabi ng kanyang pride na ipamukha kay Tirso na ayaw niya magpakasal. Ngunit sa huli ay nanaig ang pangarap niya at ang pag-asa. Nalilito ang lalaki sa ngayon, napipressure lang. Kailangan niyang unawain yon. Kapag lumamig ang sitwasyon, mauunawaan din ni Tirso ang lahat. Baka bukas makalawa, maliwanagan ng binata. Isa iyong malaking pagbabago at hindi magiging patas kung maging siya ay ipipressure nito. Makadama ng ginhawa sa pag-iisang dibdib nila. Darating sila roon, kaunting pasensya na lang ang kailangan. Please Vivian, don't go there. Pakiusap ni Tirso sa dating nobya. Nakahandang sumama sa kanyang babae sa kanilang lugar and it was his wedding day. Inasahan niya ang pakakasalan niya si Vivian. Ngunit dahil sa naging takbo ng pangyayari, ay nagkaroon ng malaking pagbabago. Si Lina na ang makakasama niya sa harap ng altar. Patuloy ang pagluha ni Vivian. Noong nakaraang linggo pa, nakapagtapat si Tirso sa babae. Bagaman sa loob na nakaraang linggo, ay madalas silang magkasama. Walang humpay ang pag-uusap nila. Ang pag-iyak ni Vivian, ang paghingi niya ng tawad, ang mga planong hindi niya alam kung plano nga ba talaga. Parang nasa loob si Tirso ng pressure cooker. Nagmumula sa bawat panig ng mga suntok at sipa na hindi na niya alam kung saan siya babaling. Hindi maiwan ni Tirso si Vivian. Kahit alam ni Tirso na hindi na tamang mag-usap sila, para naging magkakampi pa sila sa sitwasyon. Hindi rin magiging patas at binabagabag siya ng kanyang konsensya na basta na lang iwan ng ganoon na lang ang babae. Siya nagpaliwanag sa mga kakilala ni Vivian na nakatanggap ng kanilang wedding invitation na hindi natuloy ang kasal. Kaya ngayon, galit sa kanya ang mundo. Siya ang dakilang kontrabida at sa isang banda ay totoo iyon. Nagkamali siya, natukso, at heto ang malaking trahedya sa buhay ng babaeng minsan niyang pinangako ang makakasama habang buhay. Please, muli ay pakiusap ni Tirso. 2 oras na lang at kasal niya na. Hindi na siya aabot doon kung gagamit siya ng kotse. Ngunit nakahanda na ang chopper para sa kanya. Ang kailangan na lamang niyang gawin ngayon ay kumbinsihin si Vivian na huwag nang sumama pa. I want to see you get married. I want to see it with my own eyes. Baka sakaling kapag nakita ko na, matanggap ko na. Dahil hindi ko kayang tanggapin. Hindi ko kayang tanggapin. Humagulhol si Vivian at agad niyakap si Tirso. Paano niya magagawang sisihin si Vivian gayong ang tagal nilang plinano ng pagpapakasal nila at maging magkasama habang buhay? I'm so sorry. Sambit ni Tirso habang hinahagod ang likod ni Vivian. Just let me come. I promise I wouldn't meddle. I promise. I swear to God, Tirso. Please, I just have to say it. Pinagmasdan ni Tirso si Vivian. Paano niya magagawang tumanggi sa pagsusumamo sa mga mata ng babae? Sa huli ay tumango siya. Binitbit niya ang bag ni Vivian. Saka sila nagtungo sa gusali kung saan naroon ang helicopter. Hindi pa nagtagal ay umiyak ang babae sa gitna ng ingay ng sasakyang panghimpapawid habang nakayakap sa kanya. Nalumapag sila, kahit paano ay maayos na ang lagay ni Vivian. Naroon si Flor at naghihintay sa kanya. Will you please take her to the hotel? Pakiusap ni Tirso sa kakambal na kunot ang noo, bagaman tumango. May sasakyan ang naghihintay kay Tirso at tumuloy na siya sa wedding venue. Diretso sa groom's room. Inaasahan na niya ang mabigat na tingin sa kanya ng ina. Mukhang nagtitimpi lang ang babae sa pagkahuli niya. Tinulungan siya ng kanyang ama na magbihis. Your mother is mad. Wika ng ama ni Tirso. Mukhang kalmado ang lalaki. Kanina ka pa niya hinahanap. Hindi mo sinasagot yung phone mo. Akala namin kagabi hindi ka aalis. You left early this morning and didn't tell us. Napabuntong hininga si Tirso. Tay, alam niyo naman kung ano yung sitwasyon ko. Hindi ko maiwan si Vivian. In fact, she's here. She's attending the wedding. Are you crazy? Nagmula ang tinig sa pintuan ng groom's room. Naroon ang kanyang ina. What are you doing, Tirso? Kapag binuunan ng babae ang pagtawag sa pangalan niya, ay indikasyon na iyon na galit ito.
You plan to ruin your own wedding to spite me? Is that it? Why would I spite you, Nay? Tanong ni Tirso, nabuhay ang kutob na 2 linggo na niyang pilit pinapatay. Because, nag-iwas ang tingin ng babae. You know I don't like Vivian, and I never did. Pinagmasdan ni Tirso ang babae. Hindi nito nagawang sulubungin ang kanyang tingin. Bigla ay nais niyang tumawa ng mapakla. Ilang araw niyang itinulak palabas ng kanyang sistema ang hinalong planado ang lahat ng ito. Here was the confirmation. Batid ni Tirso na kaya pa niyang talikuran ng kasal. Ngunit paano niya yung gagawin kung ang malaking dahilan kaya siya pumayag ay ang kanyang anak? Napakasimple lang naman ang lahat. Si Lina ang nanay ng kanyang anak. Wala makapagtatanggi ng katotohanan yon. Hindi na kailangan sabihin pa ni Tirso na kahit ano ang gawin ni Vivian, ay hindi magagawa ng babaeng palitan si Lina sa puso ni Carlito. Madaling sabihin kukunin niya na si Carlito, ngunit hindi magiging tama. Hindi rin maaaring iwan niya si Carlito kay Lina. Isang gabi ng pagkakamali at para na ring nagtatag si Tirso ng pader sa pagitan niya at ng kanyang anak na marami lamang niyang tibagin sa pamamagitan ng pagpapakasal kay Lina. What's worse was the fact that he treated Lina as his friend, a best friend in fact. Ngunit sa halip na unawain siya, marahil bigyan siya ng mahaba pang panahon upang mag-isip. Nagsumbong si Lina sa nanay nito at ang sumunod na nalaman ni Tirso ay kinausap na siya ng kanyang ina at ate na parang isang kriminal. This was a modern shotgun wedding, and this was not supposed to happen to him. Parang ang lahat ng hindi dapat mangyari sa kanya ang siyang nagaganap. Una ay ang pagkakabuntis kay Becca at ngayon ay ang pagpikot na ito. This was supposed to happen to the careless twin, not to him. Nang nakapaghanda na si Tirso ay pinalabas na siya ng silid. Wala nang oras para sa nakaplano sanang pictorial. Dumiretso na siya sa altar. Nagsimula na ang seremonya. Walang ibang maisip si Tirso kundi tensyon. This was supposed to be the happiest day of his life, but he was so tense. He was perspiring like a war in church. Naunawaan niyang ang malaking dahilan ay si Vivian na natanawan niyang nasa huling aisle. Nakabelo at marahil umiiyak sapagkat nakayuko ang babae. Naglalakad na ang maid of honor na si Regine. Nakangiti ang babae. Mukhang masaya at kulang na lang magpatalbog-talbog sa galak. Ngunit hindi mahawas ang ngiti nito si Tirso. Napalitan ng musika at pumailan lang ang bridal march. Nagsitayuan ang mga tao. His bride was approaching. Oh God, sambit ni Tirso. Pasulyap-sulyap kay Vivian na ngayon ay nakikita niyang umaalog ang mga balikat. Ano nga ba talaga ang pumasok sa isip niya at pinayagan pa niyang sumama ang babae sa kanyang kasal? Lina was wearing the veil that his mother wore on her wedding day. She was lovely. She looked so pure. And he would have appreciated her beauty if he didn't see Vivian move towards the altar, towards him, unveiled now, with tears all over the face and determination written in her eyes. Parang malalaglag ang puso ni Tirso habang nakaantabay sa gagawin ng dating nobya. Sa puntong iyon, kay Vivian nakapako ang kanyang tingin, alerto, salamat at pumesto ang babae sa likod ng mga bridesmaids. Tensyonado pa rin siya ngunit dahil tinabihan ng ate niya, ang babae nakampante siya. Tumingin siya kay Lina. And Lina had murdered her eyes. Malinaw na nakita ni Lina na kay Vivian nakatingin si Tirso. Nang ganap nang makalapit kay Tirso ang bride, ay inabot niya ang kamay nito. Muntik na siyang mapaungol nang bumaon sa kanyang palad ang matatalas na kuko ni Lina. Nilunok niya ang sakit. Humarap sa ministro. At nakadama ng alwa ng maalalang walang sermong ibibigay ang magkakasal. Sa makatuwid, ilang minuto lang niyang kailangan tiisin ang matatalas na kuko ni Lina sa kanyang palad. Dearly beloved, we are gathered here today to celebrate the marriage of Tirso Garcia to Lina. That hurts. Hindi nakatiis na sambit ni Tirso. Please, Lina, don't be childish and stop hurting me. Ngunit sa halip na pakawalan ay lalo lamang dumiin ng mga kuko ni Lina. Tiniis ni Tirso ang lahat at nang sa wakas ay sabihin ng ministrong hagka na niya ang asawa, ay pinakawalan na ng babae ang kanyang kamay. Bahagya niyang sinulyapan ang palad. 3 dugo ang gasgas ang naroon mula sa mga kuko ni Lina. Thanks, sarkastikong bulong ni Tirso. Nakangiti upang hindi mahalata ng kamera na nakapalibot sa kanila. Kulang pa yan. Nakangiti rin sambit ni Lina. Pinagtatakpan din ng galit na hindi nito magawang ikubli sa magandang matang bahagyang namamasa. We're off to a great start, don't you agree? Patuloy ni Tirso.
Ikaw ang nagdala sa kasal na to ng problema. Hanggang sa huli, gusto mo akong ipahiya. Araw ng kasal natin, nagdrama kayo ni Vivian sa harap, halos ng altar. Salamat sa wedding gift mo. Hinding-hindi ko malilimutan. Oh, come on. Don't make me the villain here. Hindi ako ng blackmail. Emotional blackmail. Congratulations, you succeeded. Hinawi ni Tirso ang ilang hibla ng buhok sa mukha ni Lina. God, why did he notice that her skin was divine? And that face was still so beautiful despite the anger written there. Her lips were blood red from the lipstick, while the rest of her face was very simple made up. She was stunning, actually so very virginal, except for the red lipstick and the red marks on his palm. Hinawakan ng babae ang pisngi ni Tirso. Nakangiti pa rin. Her words were full of venom. Hindi mo na ako dapat pinakasalan. It's exactly what you want. Mayroong pait na gumuhit sa puso ni Tirso na agad natabunan ng lungkot. Bakit kailangang mauwi sa ganoon ang lahat? They were friends, for God's sake. Of course, she manipulated him. Nagrebelde pa rin ang kalooban niya. Marahil kailangan niyang magbaba ng depensa. Tanggapin na lamang ang lahat ng iyon, ngunit hindi niya magawa. She betrayed him, and she won. Nasaan ang hustisya? Alam mo, kung ganyan pala ang nasa isip mo, dapat hindi na lang tayo nagpakasal. Hindi ito sapilitan. Shh! Itinaas ni Tirso ang belo ni Lina. His wife. His mad wife. They were expecting us to kiss. Ano, pahali ka ba o magtatalo tayo hanggang mamaya? Naglapat ang mga labi ni Lina, ngunit saglit na saglit lang. Isang palabas, tulad ni Tirso. At bigla ay parang nais matawa ni Tirso. Kung hindi lang sa sitwasyon. Bilisan mo. Utos ni Lina. May kinanting kung ano ang damdamin ni Tirso, ang tinura ni Lina. Kaya sa halip na isang simpleng paglalapat ng mga labi, nagpasya siyang tikman at namnamin ng mga labi ng babae. Oh, man, she tasted better than she looked. So much better. Looking for my baby's dad. Tunghayan na po natin ang 12 bahagi. Gusto ko mag-usap tayo. Deklara ni Lina na makapasok si Tirso sa cabin. Nasa kanilang hasyenda sila at doon kanina pa sila nasa loob ng cabin. Hinihintay ang magaling na asawang makauwi. Paano? Sa halip na tumuloy sa cabin ay nagtungo ang hangal sa hotel kung saan naroon at di umano ay hinimatay si Vivian. Ang nagsabi sa kanyang hinimatay ang babae ang kakambal ni Tirso. Ang tanging pumigil sa kanyang manugod kanina ay ang kahihiyan. Sapagkat kung totoong hinimatay sa stress at sama ng loob si Vivian, nangunguna siyang dahilan. Ang kapal na mukha niya kung mang-away siya. Sa totoo lang, natatabunan lang ng pride ng kakahiyan ni Lina sa babae. Ni hindi niya nagawang kausapin si Vivian para humingi ng paumanhin. Malaki ang kanyang kasalanan sa babae. At dala-dala niya iyon sa kanyang puso. Lamang sana ay nagbigay na lang ito ng tuluyan. Hindi iyo hanggang sa huling sandali ay pumapapel ang babae. Kung sa bagay, na kay Vivian naman ang lahat ng karapatan. Tuloy, urong-sulong ang inis ni Lina sa babae. Ngunit matibay ang inis niya kay Tirso. At magtotoo sila ngayong nakauwi na ang lalaki. Buntong hininga ang itinugon ni Tirso. Suot pa rin ng lalaki ang pangkasal. Maliban sa bitbit lang nito ang coat. Pagod ako, Lina. Please. Pagod din ako, Tirso. Pero kung gusto kong mag-usap tayo. Nagngangalit na si Lina sa ngit-ngit. Pagod ito? Pagod? Araw ng kasal nila. Nagtungo si Tirso sa hotel para sa isang babae. At pag-uwi ay ayaw na mag-usap sila dahil pagod ang lalaki. Ang tindi mo, buga ni Lina. Hindi na naagapan ng sama ng loob. Pinagbigyan kita na umalis kagabi kahit kanina ang kasal natin. At kahit buwisit na buwisit ako sa drama ninyo ni Vivian, nagdesisyon akong hayaan na rin yun. Pero magpunta ka pa sa suite niya ay sobra-sobra na, Tirso. Hindi mo ako maaasahang manahimik lang dito. Kailangan kong ilabas to. Hindi ko kaya. Hindi ko sinadyang umalis. Hinimatay si Vivian. Hysterical siya na magkamalay. What the hell am I supposed to do? Tell her to shut up because it's my wedding night? Yun ba ang gusto mo? Ang matuloy yung honeymoon natin? Ang kapal ng mukha mo. Hindi mo ako matitikman kailanman. Singhal ni Lina, dala ng labis na galit. Pula na ang nakikita niya. Hindi na siya matinong mag-isip. Ang naipong ngit-ngit ay sumambulat na ng tuluyan at wala siyang ibang nais gawin kundi ang pasakitan ng lalaki. Kahit parang imposible niyang magawa yon. Well, newsflash honey, I have already tasted the goods. Hindi ka na makakaulit. Ikaw rin, hindi ka na rin makakaulit sa akin. Ang kapal ng mukha mo.
Baka gusto mong ipaalala ko sa'yo kung paano nung nagising ka ng madaling araw. Sa galaw mo pa lang, halatang-halatang hindi ka mapakali sa pagnanasa sa akin. Pwes, hindi na yun mauulit. Namula ang mukha ni Tirso. Hindi matukoy ni Lina kung sa galit o pagkapahiya. Ikaw ang hindi makakaulit sa akin. You have no clue how many women wants this. Hinaklit nito ang polo at tumalsik ang botones niyon upang bumuka at ilantad ang abs nito. We will never ever sleep together. Ako pa ang tinakot mo. Ang sarili mo ang pagsabihan mo. Mahirap at baka sa lahat ng sinasabi mo, mabulunan ka kapag nilunok mo uli. That will never happen. Aasahan ko. Binirahan ni Lina ng talikod, saka pabalibag na isanara ang pinto. Natagpuan niya ang sariling nanginginig sa gigil, hanggang sa mapaupo siya sa kama at mapaiyak. Hindi niya inaasahan ang ganitong eksena. Hindi niya inaasahan ang lahat ng to. Sa katunayan, ang inaasahan niya ay mahihimas-masa na rin si Tirso. Maiisip na talagang tama ang desisyon nila. Nalilipas na ang anumang inis nito sa sitwasyon na normal lang noong una. Ngunit marahil ay masyadong umasa si Lina sa isang bagay na hindi niya masyadong natantya. Hanggang kailan sila ganon? May babalik pa ba ang dating kanila? Bakit parang mas gusto pa niyang naikasal na lang si Tirso kay Vivian? Kesa silang naikasal at sa honeymoon nila ay kapwa sila nagsumpa ang walang mangyayari sa kanila kailanman. Hindi sa hinahabol ni Lina na may mangyari. Ngunit inaasahan niyang maging isa sila. Mag-asawa, magkatuwang, hindi parang mga tigreng handang sagpangin ang isa't isa. Nahiga na si Lina, hindi makatulog. Hanggang sa magliwanag ay nakamulat ng kanyang mga mata. Nag-iisip bagamat tila walang patutunguhan ng mga ideya. Bumangon na rin siya maya-maya at nang bumaba ay bahagyang natigilan nang makita gising na si Tirso. Hindi lang basta gising, nakahubad pa. Jogging pants lang ang suot ng lalaki. Mukhang galing sa pagja-jogging. Tumutulo ang pawis sa nakalutang na abs. Ang kamiseta ay nakasampay sa balikat. Look all you want, but remember, you're not getting this. Wika ni Tirso. Saka naunawaan ni Lina na nakatitig siya sa abs ng asawa. Ang kapal ng mukha mo. Hoy, kaya lang ko nakatingin dahil tumutulo ka sa sahig. At ako ang kailangang magmap. Palusot niya. Mukhang nahahalata ni Tirso na nagpapalusot lang si Lina dahil umismid ng lalaki ng may tunog. Mukhang hindi kumpinsido sa narinig. Sa halip na umakyat na sa silid ay naupo siya sa silya. Pinunasan ng kamiseta ang katawan sa paraang halatang ibinabandera ang muscles. Fine, hindi basta-basta nakukuha ang ganoong uri ng katawan at nakakatok sa iyong tingnan. Hindi sanay si Lina, sabihing matagal silang magkasama sa ilalim ng iisang bubong. Hindi ugali noon ni Tirso ang maghubad sa harap ni Lina. Bihira niyang masilayan ang abs ng lalaki. At ngayong nakahain ang pandesal sa kanya, parang gusto niyang kumuha ng mantikilya at ipahid doon sa pamamagitan ng kanyang dila. Ano ba? Maghunos dili ka nga, nakakahiya ka. Oo, asawa mo na yan pero malandi pa rin ang iniisip mo. Lalo na at may warning pa siyang hindi mo na mahahawakan ng katawan niya, na parang Diyos siya ng kagandahang lalaki, na parang ikaw mamatay mo yon. Kumuha ng maiinom si Lina, saka bumalik sa sala. Nag-order siya ng makakain. Akala niya ay tapos na rin ang morning episode, ngunit hindi pa pala. Dahil tumuloy si Tirso sa sala, pumesto sa recliner. Hindi lang abs ang umbok na i-display nito ngayon, kundi maging ang umbok sa ibaba niyon. Lintik na lalaki. Pwede bang takpan mo yan? Hindi nakatiis sa sambit ni Lina maya-maya. Paano? Walang hindi mapapatingin sa gawing iyon, sa gawing mysterious. Kung ibang lalaki to, marahil hindi makakaagaw ng atensyon. Ngunit iba rin talaga ang kapangyarihan ng isang Tirso Garcia. Frankly, it's gross. Gross. Tumawa si Tirso. Tawang halatang ang pakay ang lalong pag-initin ng ulo ni Lina. At epektibo dahil nag-init nga talaga ang kanyang ulo. At hindi lang ulo kundi parang ang buong katawan. She had conquered this magnificent tower of the masculine beauty before, and instead of a diminished lack of interest, he just seemed more appealing. Hindi maipaliwanag ni Lina kung bakit. Ang alam lang niya ay naiilang at ayaw niya rin namang umalis sa sala. Yes, gross. Hindi ka bagay bumalandra dyan, ani Lina. Nagusot ang ilong sa gawing tila naiirita kahit ang tibok ng kanyang puso ay ganoon na lamang. Fine. Tumayo si Tirso. Naglakad patungo sa hagdan. Kung kailan naman naroon na ang lalaki, ay saka na si Lina na agad sumuko si Tirso. Pasimple siyang pasulyap-sulyap sa lalaki.
at nakita niyang nagtungo ito sa sariling silid. Dalawa lang ang silid sa cabinet. Inuko pa nito ang isa. Muli ay bumalot ang lungkot sa puso ni Lina. Sino ba namang babae maghahangad ng bukod na silid sa asawa? Lihim niyang nahiling na sana ay naroon si Carlito at wala sa pangangalaga ng kanyang biyanan. Sa gayon, kahit paano ay may bawasan ang tensyon. Ayaw nang bumalik ni Lina sa kanyang silid, kaya nagpasya siyang magbasa na lamang ng libro sa salas. Maya-maya ay mayroong kumatok sa pinto at agad siyang tumayo upang buksan iyon. Isang babaeng marahil mas bata ng kaunti sa kanya ang naroon. May kasamang lalaking may bit-bit na massage bed. Sa kalsada ay nakita niya isang service ng spa. Yes? Tanong ni Lina. Ma'am, magpapaservice daw po. Ng babaeng naka-uniforme ng spa. Oh, there you are. Wika ni Tirso. Pababa na ng hagdan ng lalaki. Bagong ligo na ang hudyo. Nang makalapit sa pinto ay naamoy ni Lina ang bango nito. Lintik na lalaki. Parati na lang mabango. Step right in, please. Nakamasid lang si Lina habang nagsiset up ang masahista. Sa sala nagpamasahe si Tirso. Maaari siya magtungo na lang sa silid at doon magmukmok. Ngunit manigas si Tirso kung iisipin ng lalaki na hindi niya kayang tiising makita ang katawan nito. Pakiramdam yata ni Tirso ay isa siyang nymphomaniac na magliliyab para dito. Prenteng umupong muli sa sofa si Lina. Nagkunwaring mas interesado sa binabasang libro kaysa sa katawang hihiga sa malapad na massage bed. Ready na po, sir? Tanong ng masahista. Sure. Should I disrobe now? Wika ni Tirso. May mali siya ang tinig at sumulyap kay Lina. Pakitakpan mo kaya ako, miss. Baka kasi may mga matang magnasa sa akin. Kahit off-limits ako at hindi pwedeng tikman. Gustong umusok ng ilong ni Lina, ngunit nagtimpi siya. Ang mga matang hindi interesado sa maliit na main attraction. Kasual niyang tugon habang inililipat ang pahina ng magazine. Natural, nagsisinungaling siya. Walang maliit sa kahit na anong atraksyon sa katawan ni Tirso. Biglang bumungis-mis ang masahista. Ngunit tila hindi apektado si Tirso. Oh well, people lie and pretend something's not good enough for them when it's something that they can never have. And then the jerk disrobe. When her eyes were on him, hindi nilubayan ng mga mata ni Tirso ang mga mata ni Lina. Tila nang hahamon. Tila naghihintay na siya ibalik. Pero paano makakaisip si Lina ng magandang ibalik kung mayroong isang Adonis na nakatitig sa kanya habang ang tanging saplok sa katawan ay isang underwear. Umirap si Lina na makabawi. Bagaman dama ang pag-iinit ng kanyang buong mukha. Takpan mo yan at hindi naman magandang tingnan. Sumingit sa usapan ng pakialamerang masahista. Ay basta sa akin po, sir. Magandang tingnan. Thanks, Mary. Kaya ikaw yung paborito ko eh. Dumapa si Tirso sa massage bed at ang maumbok nitong puwet ay tinakpan ng masahista ng isang tuwalya. Naisip ni Lina na sa halip na magtimpi siyang tingnan ang lalaki, mas maigi pang magkulong na lang siya sa silid kaya tumayo siya para lang mapalingon sa massage session ng masahista at na magsalita si Tirso. Can take the hit, wife? Ang daming salitang gustong ibato ni Lina sa asawa. Ngunit sa huli ay may ideya siyang naisip. Binalingan niya ang masahista. Mary, meron pa kayang isang pwedeng mag-service? Parang sumakit yung katawan ko eh. Pwede mo ba siyang papuntahin dito? Kahit dito na lang ako sa couch. Huwag na siyang magdala ng massage table para mas mabilis siyang makarating. Muntik nang matawa si Lina nang makitang nagulat si Tirso. Sa katunayan, parang gusto nitong magpanik. Kunot na kunot ang noon ng lalaki, parang natense sa mga kalamnan. Why, Tirso? Can take the hit? Ganti ni Lina. Tinawagan ni Mary ang kasamahan na dumating makaraan lamang ang 15 minuto. Gusto ni Lina na mag-visit dahil parang nakatulog si Tirso sa massage bed. Cindy, ang pangalan ng masahista ni Lina, marahil ikasing edad ni Mary. Inabutan siya ng roba ng babae. Nilakasan ni Lina ang tinig. Should I disrobe now? O paano yan? Wala pala akong suot na bra. Siyempre isang malaking kasinungalingan yon. Meron siyang bra, pero gusto lang niyang marinig ni Tirso. Sakaling magtulog-tulugan lang ang kanyang asawa. Tama ang hinala ni Lina. Nagtutulog-tulugan lang si Tirso dahil agad na dumilat ang lalaki at tumingin kay Lina. Sinuklian niya ang asawa ng isang mapang-alas kang ngiti. Saka marahang inalis sa ohalas ang botones ng kanyang blusa. May nalalaman pa si Tirso na hindi matikman-tikman, hindi matitikman, gayong parang natulala ito sa kanya. Oh, she felt so powerful, so beautiful, and this man was at her mercy. Sorry,
Hindi siya maawain sa araw na iyon pagkatapos ng mga sinabi at ginawa ng lalaki. Nang maalis na ang lahat ng botones sa ohales ay ibinuka ni Lina ang blusa, sabay sambit. Oh, meron pala akong suot na bra. Pinadaanan niya ang hintuturo mula sa leeg patungo sa puno ng kanyang mga dibdib. Sa kanya kinagat ang hintuturo. Ah, shit! Sambit ni Tirso. Marahasan nagbaling ng tingin. Ang lakas ng halakhak ni Lina. Tara, Cindy, doon tayo sa kwarto. Mas maganda ang pwesto doon. Ayoko rito, merong vulture. Baka bigla akong sugurin. You witch, you can't have me, remember that. Pahabol ni Tirso. Natigilan si Lina at ilang sandaling pinag-isipan kung ano ang gagawin. Saka siya napangiti. Marahan niyang inalis ang hook ng palda, saka iyon hinayaang malaglag sa sahig. She was wearing a pair of white lace panties. Kinalimutan niya ang daga sa kanyang dibdib. Wala siyang dapat ikakaba, asawa niya ang Hudyo. Oops, sambit ni Lina. Nilingon na lalaking titig na titig sa kanya. Saka siya natawa at nagtungo na sa silid. Ang sarap sa pakiramdam. Naisip ni Lina na maibalik sa lalaking iyon ang tukso. Ngunit sa kabila niyon ay naisip din niya, saan nga ba hahantong ang samahan nila? Ni minsan ba ay pinag-isipan niyang maigi ang damdamin ni Tirso? Makakaya ba siyang mahalin ng asawa? Sukat sa naisip ay binahan ng lungkot ang puso ni Lina. Hanggang kailan sila maglalaro ng ganoong tuksuhan? Saan iyon hahantong? Nakaalis na ba dito si Vivian? Higit sa lahat, mayroon pa bang plano ang dalawa? Ang hirap ng sitwasyon dahil hindi na sila nag-uusapan ni Tirso. Plinano ni Lina na bigyan ang lalaki ng oras para sa sarili. Dahil bago ang kasal, naisip niya mas makatutulong iyon. Ngayon niya mauunawaan na lahat sila ay nabigla. Lahat sila nagpatianod. Hindi lang siya, hindi lang si Tirso, kundi maging ang mga pamilya nila. Ma'am, start na po tayo? Tanong ni Cindy. Oo. Sambit ni Lina. Hindi na namalayan ang presensya ng babae. Dumapa siya sa kama at hinayaan si Cindy na gawin ang trabaho. Hindi niya namalayan na nakatulog siya. Nagising si Lina na bukas ang lamp at madilim na ang paligid. Wala nang masahista. Mahaba ang naitulog niya. Nagbihis siya agad at bumaba. Tahimik na tahimik ang buong cabin. Nagtungo siya sa kusina at nakitang mayroong pagkain para sa kanya. Muli siyang pumanhik at hinanap ang asawa. Walang tao sa kabahayan. Nag-umapaw ang lungkot ni Lina at natagpuan niya ang sariling naluluha. Hindi ganito ang nailalaraw ang diwa niyang magiging eksena ng samahan nilang mag-asawa. Ayaw niya ng ganito, ngunit ano ang kanyang magagawa? Walang ganang kumain si Lina, kaya nagkape na lang siya. 9:00 ng gabi, mag-isa na siya sa bahay. Walang ideya kung nasa na magaling niyang asawa. Hindi ako iiyak, hindi ako iiyak. Ngunit napaluha na rin si Lina. Hindi siya pamilyar sa ganoong katinding kalungkutan. Parang hungkag na niyang pakiramdam at hindi niya alam kung paano pupunan ang pagkukulang na yon. Nang makarinig siya ng kaluskos ay agad siyang tumahan at nakiramdam. Dama ni Lina, si Tirso ang dumating. Kilala niya kahit ang yabag ng mga paa ng asawa. Mukhang nanatili sa sala ang lalaki. Madilim sa kusina. Salamat at hindi nagtungo roon si Tirso. Tahimik na tahimik ang paligid at dinig ni Lina ang malakas sa buntong hininga ng lalaki. Patiyad siyang lumapit sa pinto kung saan malinaw niyang natatanaw si Tirso. Bagaman madilim sa kinaroroonan niya at sakaling lumingon ang lalaki ay hindi agad siya makikita. Nakapatong sa mga hita ang magkabilang braso ni Tirso. Nakasapo sa ulo, larawan ng isang taong malaki ang bitbit na problema. At ang realisasyong siya nagdulot sa asawa ng problemang iyon ay anong bigat sa kalooban ni Lina. Ngunit huli na para baguhin ang andar ng sitwasyon. Muli, pumatak ang mga luha ni Lina. Tumayo si Tirso at marahang umakyat sa hagdan. Napakalayo na nito sa kanya ngayon. Sa mga sandaling iyon, pakiramdam niya ay hindi na sila magpapang-abot pa kailanman. Looking for my baby's dad. Tunghayan na po natin ang 13 bahagi. Tita Nanay, I'm too old for that bimpo, please. Tatay, please tell her. Napatingin si Lina kay Tirso. Handa siyang suplahin na lalaki kung kakampihan nito si Carlito na ayaw magpalagay ng bimpo sa likod. Mahina ang pulmon ng bata, bagaman sumusumpong lang ang hingal kapag natutuyuan ng pawis. At kapag kasama ni Carlito ang mga bagong kaibigan sa eskwela, talagang parati itong pawisan. What she says goes, buddy, ani Tirso. Napatingin si Lina kay Carlito. Nakataas ang isang kilay. Ano? Akala mo may kakampi ka? Nilagyan niya ng baby powder ang likod ng bata.
Anak, alam kong nahihiya ka at ikaw lang ang kaibigan mo ang may bimpo sa likod. Pero alam nating hinihingal ka madalas. But the doctor says I'm okay. Katwiran ni Carlito. Napasimangot si Lina. Ano bang alam ng doktor? Naging ina ba siya? Ang sabi ng lola mo, ganito rin ako nung bata. At gumaling ako ng maalagaan sa bimpo sa likod. Hayaan mo na. This is for you. If you don't want to spend your high school days with a towel on your back, you have to do it now para gumaling ka agad. Huwag ka nang magreklamo. Tay, muling hirit ng bata sa ama. I said what she says goes. Pagdidiin ni Tirso. Wala na magawa si Carlito kundi ang humiwi. Ayaw sana ni Lina na payagan ng bata sa weekend sleepover na yon, ngunit naging kakampi ni Carlito ang ama sa desisyon. Eksakto na nakahanda na si Carlito, kasama ang mga gamit nito nang dumating ang sundo ng bata. Sabik din siya sa unang pag-sleepover ng bata sa ibang bahay. Aminado si Lina. May tiwala rin siya sa mga magulang ng kaibigan ng anak-anakan. Nakitakbo si Lina sa bata hanggang sa personal niya itong isakay sa sasakyan. Kasama sa van ang ina ng kaibigan ni Carlito na masayang tinanggap ang lahat ng kanyang habilin. Panay ang kaway ni Carlito habang paalis at bigla parang piniga ang puso ni Lina. Alam ni Lina, hindi magtatagal at mauulit yon. Ilang taon pa. Mangangati na mga paa ni Carlito na bumukod, tulad niya noon. Ang kaibahan lang ni Lina kay Carlito, rebelde siyang bata noon kaya madalas natakas lang. Aminado siya, noong mga panahong yun ay wala siyang responsibilidad sa buhay. Malinaw nang nakikita ni Lina ang lahat ngayon. Ngunit ibang-iba si Carlito. Kabaligtaran niya ang bata pagdating sa obligasyon. Sa bata nitong edad, kapag sinabi ritong kailangang unahin ng ibang gawaing bahay, maging ang mga schoolwork, yun mismo ang gagawin ni Carlito. Sa makatwid, walang magiging dahilan si Lina para pigilan ang bata sa nais gawin. Maliban kung masama iyon, walang tendency si Carlito na magwala, walang tendency na magbulakbol, dahil mahilig ito sa pag-aaral. Tulad ng ama nito, si Tirso, ayon sa mga kapatid at mga magulang ng lalaki, ay gimikero din pero kailanman ay walang subject na ibinagsak. Biglang tumaas sa mga mata ni Lina ang kanyang lungkot. Daman-dama niya ang isang inang iiwan na ng isang anak. Bago pa niya naawad ang sarili, ay meron ng luhang pumatak. Napalingon siya kay Tirso nang marinig ang lalaki na tumawa. Napairap siya. Napahiya rin sa pagka-OA niya. It's just for the weekend, for God's sake. Paano na si Carlito kung teenager na siya? Baka bago makaalis kailangan kang suyuin ng ilang oras. Ikaw ang dahilan kaya nalulungkot ako. Mabuti sana kung pang-aalis ni Carlito. Alam mong nandyan ka lang para sa akin. Nag-asawa ako para lang mapag-isa rin. At ang sakit ng katotohanan yon. Hindi na lang umimik si Lina. Heto na ang pagkakataong iniiwasan niya mangyari. Ang mapag-isa kasama si Tirso. Nitong nakaraang linggo, na makauwi sila mula sa honeymoon, ay ilang gabing hindi na malayan ni Lina na umuwi ang asawa. Gayunman, noong isang gabi at kagabi, katakatakang alas 5 pa lang ay nasa bahay ng lalaki. Hindi alam ni Lina kung hanggang kailan magtatagal na maagang uwi ni Tirso. Hindi siya nagtatanong. Wala siyang balak magtanong. Wala siyang balak ako at ilako ang sarili kay Tirso bilang asawa. Lalong wala siyang balak ipaalam ang lungkot niya. Want to watch something? Tanong ni Tirso. Nabigla si Lina. Ha? May mga bagong pelikula dyan. Gusto mong manood? Gusto ni Lina ngunit para siyang nailang, kaya bigla siya napailing. Marami pa akong gagawin. Mag-e-inventory pa ako. Okay. Bumuntong hininga si Tirso. Okay. Hindi na kita estorbohin. Nais bawiin ni Lina ang sinabi ngunit umakyat na lang siya sa silid. Nang bumaba siya upang magluto ng hapunan, ay napansin niyang wala si Tirso sa salas. Nagtungo siya sa garahe. Nakitang wala roon ang sasakyan ng asawa. Sa kusina, isang maikling note ang idinikit na lalaki sa ref. We'll be back later. Kahit paano, naalala nitong magsabi. Matamlay na nagluto si Lina at pagkatapos ay bumalik na rin sa silid. Makalipas ang isang oras ay narinig niyang nakabalik na si Tirso. Nakiramdam si Lina at maya-maya ay narinig ang silid nitong sumara. Bumaba na siya. Nakita ang 2 box ng pizza sa loob ng oven. Walang bawas. Nagtaka siya. Bakit bumili ng pizza si Tirso at ganun karami gayong 2 lang sila? Na makapaghain ay tinawag ni Lina ang lalaki. Ngunit sinabi lang nito mula sa loob ng silid. I'm sleeping. Bababa na lang ako mamaya. Kumain mag-isa si Lina at nagpa siyang maghintay sa sala.
manood ng TV. Pasado 10:00 na ay hindi pa rin bumababa si Tirso, kaya nagpasya siya niyang muli itong tawagin. Sa pagkakataong yon, hindi sumasagot ang lalaki. Pinihit niya ang siradura at natagpo ang hindi iyon nakalap. Mainit ang silid, nakapatay ang aircon ngunit hayon si Tirso sa kama, balot na balot ng comforter. Hindi halos takbuhin na ni Lina ang asawa. Ang init mo, bulalas ni Lina ng salita ng leeg ng lalaking tulog na tulog pa rin. Kumuha si Lina ng mga gamot, naghanda ng pampunas upang maibsan ang init ni Tirso. Nang alisin niya ang comforter ay nagising ang lalaki, agad na nagreklamo. I'm cold, Lina, please. I need my comforter. Napangiti si Lina, parang batang umuungot si Tirso. Sa tagal nilang magkasama, hindi pa nagkasakit ang lalaki, maliban noong magkatrangkaso noong graduation niya. Ang init-init at tiyak na pawis yung likod mo. Let me check. Ani Lina. But it's cold. Ngoy-ngoy ni Tirso. Ano bang nangyayari sa'yo? I don't know. I'm just so cold. Hug me. Make me feel warm. Natawa si Lina. Magtigil. Kailangan kitang punasan. Kailangan lumabas yung lagnat mo. Saglit lang to. Papalitan din kita ng damit. Then you can touch me and it will be unfamiliar and unfair because I'm too weak to defend my honor. Mayroong munting ngiti sa mga labi ni Tirso. May banayad na ningning ng kapilyuhan sa mga mata. Oo, tama ka. Ani Lina. Sasamantalahin ko ang kahinaan mo na alam kong gustong gusto mo, kaya bitiwan mo na to. Hinigit niya ang comforter sa pagkakataong iyon, pinakawalan ni Tirso. Kung ano ang suot nito kanina ay siya rin ang suot ngayon. Pantalong maong, kamiseta, at ni hindi nagawang hubarin yung medyas. Marahil sadyang masama ang pakiramdam nito. Kumain ka na ba? Busog pa ako. Kanina ka pa hindi kumakain. Mabuti na lang may sabaw ang niluto ko. Sinigang na miso. Meron ding adobong manok. Pagkapunas ko sa'yo, ikukuha kita bago ka uminom ng gamot. It's your call, Mrs. Nurse. Nagsimula na nga si Lina na punasan si Tirso. Hinubad ang damit nito at tanging briefs ang itinira. Minamadali niya ang ginagawa kahit gusto niyang titigan ang katawang yon. Hindi ito ang panahon, lalo na at nanginginig sa lamig si Tirso. Cooperative naman ang lalaki at pumayag isuot ang pajama set. I miss my pajamas. Tila wala sa sariling sambit ni Tirso. At bakit? Tanong ni Lina. I sleep in the nude. Biglang umisi si Tirso. You didn't know what did. Hindi nito na ituloy. Dahil lumarawan sa isip ni Lina ang gabing pinagsaluhan nila, ay biglang nag-init ang kanyang buong mukha. Umingo siya. Tinakpan ng bagong comforter ang katawan ni Tirso, saka tumayo. May sakit ka na kung ano-ano pang sinasabi mo. Ikukuha na kitang ng makakain. Huwag ka munang matutulog. Will the nurse serve me naked then? Sira ka talaga. Akala ko ba may drama kang no touch? My eyes can feast on you though. No touching of course. May lagnat nga ang hudyo. Umingo si Lina bagamat nakakapa ang kasiyahan sa puso. Gusto niya ang ganitong magaan. Ang palitan nilang dalawa. Sana kahit gumaling na si Tirso ay magpatuloy iyon. Mabilis nang kumuha ng pagkain si Lina at bumalik sa silid. Umungol si Tirso pagpasok niya. I want naked. Ungot ni Tirso. Ang lakas ng tawa ni Lina. Napapailing. Bumangon si Tirso. Sumandal sa headboard. Nagsimula na siyang subuan ng lalaki. Natuklasan niyang gusto pa rin siyang asikasuhin ng asawa. Kakatuwa dahil hindi niya kailangang naiilarawang diwa na pinagsisilbihan si Ivan. Sa katunayan si Ivan ang parati nag-aasikaso sa kanya. Kay Ivan isang kondesa si Lina, ngunit isang kondesang malungkot. There was joy in taking care of someone you love. It was nice to be taken care of every once in a while, but she thought she's like this more. Bakit merong pizza sa oven? Tanong ni Lina. Nagkibit balikat si Tirso. Naisip ko kung ano ba naman akong klaseng magiyang manood ng pelikula, wala man lamang pagkain. Natigilan si Lina. Ilang sandali bago nakatugon muli. Peace offering? Nagseryoso si Tirso. You're my wife now, Lina, and I don't want to continue on the way we had. Napalunok si Lina. Talaga? Yes, I hope this time we can start again. I'm sorry for everything but it's time that we moved on. Don't you think so? Ani Tirso. Agad na tumango si Lina. Akala niya hindi na darating ang sandaling to. Sinasabi na nga ba niyang kaunting oras lang ang kailangan ni Tirso. Kapag lumuwag na ang lahat, kapag wala ng pressure, makakaya nilang buuin ang kanilang samahan. Biglang naluluha na naman siya ngunit pinipigil niya yon. Sa halip ay nagbiro.
So, paano na ngayon meron tayong contest? Tumawa si Tirso. Fine, you win. You can touch me now. Sabay silang nagkatawanan. Parang nag-aawitan ng mga anghel sa langit. At naisip ni Lina na iyon lang pala ang kailangan nila. Kaunting panahon. Nadarama niya. Magiging maayos na ang lahat. Handa si Tirso na bumuo ng samahan na siyang inaasahan niya. Sapat na iyon. Higit pa sa sapat. Pinainom ni Lina ng gamot si Tirso at nagligpit. Nang matapos ay nakita niya nakatingin pa rin ang lalaki sa kanya. Pinagtaasan niya ito ng kilay. Bakit hindi ka pa magpahinga? Bukas, mas magaan ang pakiramdam mo. And you? Dito lang ako. The wife's place is here. Umurong si Tirso sa kama. Nagbigay ng espasyo para kay Lina. With her husband. Hindi naman siguro nakakahawa itong sakit ko. Please share the bed with me. Saglit na nag-alangan si Lina. Ngunit sa huli ay napangiti. Tumabi siya kay Tirso at nagpahiga niya, ay agad siya nitong niyakap. Oh, what joy, sweet joy. She hoped to stay in his arms forever, forever and ever. Ang pizza ay bagong init. Wala nang lagnat si Tirso. Ngunit nag-enjoy ito sa comforter, kaya bit-bit hanggang sa salas. Nasa coffee table ang pizza. Nasa sofa ang mag-asawa. Balot ng comforter ni Tirso habang nanunood ng pelikula. Wala ang atensyon ni Lina sa pinapanood, kundi na sa init na nakayakap sa kanya. Mukha silang mga batang takot sa pinapanood na horror, kaya nakabalot sa kumot. Gayunman, ang pinapanood nila ay cartoons. Pulos cartoons pala ang bigay na Disney tela. Walang dudang kay Carlito. Nang matapos ang tanghalian kanina, nagbabad na sila sa tapat ng telebisyon. At painit ng painit ang sitwasyon. Nadarama iyon ni Lina. Batid niya wala rin ang atensyon ni Tirso sa palabas. Dahil kung hindi ay hindi ito magiging abala sa pagkagat-kagat sa kanyang tenga. Napakasensual ang ginagawa ng lalaki at kanina pa nagtatayuan ng balahibo niyang ikinukubli ng comforter. Tirso, ano ka ba? Kunwari reklamo ni Lina. Ngunit maging sa tenga niya ay nagtunog iyon bilang isang malanding ungol. She felt his tongue brush her ear. You taste so good, wife. Akala ko hindi kita maaakit. You're not even trying and I'm not as hell. Tirso. Well, it's pretty obvious I lied, wife. And you did too, didn't you? Again, his hot tongue touched her skin, this time the side of her neck. Ang kiliting kanina pa nakabalot sa katawan ni Lina ay tumulay patungo sa kanyang gulugod at doon naglambitin. His hand went to her breast. She gave him access. Wala na ring naririnig na pagtutol si Tirso mula kay Lina. She wanted this too, even dream of it. And then he took her hand and gently let her know how hard he was. You do this to me, wife. This was the stuff hot dreams were made of. Naipikit na lamang ni Lina ang mga mata. Hinayaan ng asawa na tikman siya. Soon, they were both eager for more. Nalimot nila ang paglabas sa telebisyon. Nalunod sa kanilang mga damdamin. Soon, they were making love as if there was no tomorrow. After an incredible climax, they stayed entwined. As if scared to break the physical connection until he started kissing her again. Tirso, bulalas ni Lina. I'm sorry, are you complaining? Nakangising tanong ng lalaki. His tongue brushed up against the taut peak of her breast. Well, are you? Inulit nito ang ginawa. Of course not. Ang lakas ng tawa ni Tirso. Saka siniil ng halik ang mga labi ni Lina. Once again, they made love. This time it was a love-making marathon. Parang sinusubok at hinahamon nila ang hangganan ng pagtitimpi ng isa't isa. This was torture, a sweet, delightful one. Mula sa sala ay nakarating sila sa kusina. Nagkaroon ng juice break habang magkalingkis pa rin at humantong sa banyo ng silid. They soaped each other in a bathtub and continued on the bedroom, kissing, feeling, rubbing and grinding against each other. Finally, their bodies joined. It was perfection. Mayroong nginig ang mga tuhod ni Lina pagkatapos niyon. Tila wala ng lakas ang kanyang mga biyas. Gusto ko ng balot. Biglang sambit ni Lina. Humalakhak si Tirso. Tomorrow. It's late. Loko ka, Tirso. Akala ko ba kagagaling mo lang sa sakit? Well, try having a beautiful wife. See if you can recover as quickly as I have. Panay ang bulong ni Tirso ng sweet nothing sa tenga ni Lina. At kahit nais niyang manatiling gising para matandaan ang lahat ng yon, ay hindi na kinaya ni Lina ang pagod. Nakatulog siya sa mga bisig ni Tirso at nang magising ay maliwanag na. Bumukas ang pinto at pumasok si Tirso. May tangan na tray ng pagkain. Good morning, wife. Good morning.
Parang hinahaplos ang puso ni Lina. Ano yan? The best breakfast I can come up with. Ipinatong ni Tirso ang stand and tray sa kama at nagpahagikik si Lina na makitang chowking breakfast iyon. Halatang nagpa-deliver lang ang lalaki. Well, eat up. Saluhan mo ako. Sa kama sila nag-almusal at nang matapos ay saka ipinaalala ni Tirso na pupuntahan na nila si Carlito. Agad na napabalikwa si Lina. Shit, nalimutan ko bigla. That's what this man to you. Forget everything because he was a love machine. Ang lakas ng tawa ni Lina sa cornihan ni Tirso. Sabay sila nag-ayos at lumakad na upang manood ng ensayo ni Carlito sa Manila Polo Club. Sumali sa baseball team ang bata at sa araw na yon ang una nitong ensayo. Kasama ang coach na ama ng kaibigan nito. Iba-ibang lahi ang kasama ni Carlito sa team. Merong kaba sa puso si Lina dahil hindi lumaki ang bata na naglalaro ng ganoong uri ng laro. Mukhang nadama ni Tirso ang kaba niya at pinisil ang kanyang palad. Don't worry, everything is going to be alright. You think? Tingnan mo ang ibang ka-team niya, marunong na kaagad. He's a Garcia, trust him. Napangiti si Lina, saka tinampal si Tirso. Tatandaan ko rin kasing makaraig din siya, kaya siguradong mahusay. I agree. Gustong humilig ni Lina sa dibdib ni Tirso. Bakit naging OA yata siya? Parang bawat saglit gusto niya nakadikit siya sa asawa. Ngunit mukhang ganoon din si Tirso dahil ang kamay niya ay nanatiling nakainteresante para sa lalaki na ayaw iyong pakawalan at mayat mayang hagkan. Nay, tay, kaway ni Carlito nang ito na ang sumunod na papalo sa bola. Mukhang kumpiyensado naman ang bata. Gumanti ng kaway si Lina at Tirso. At nang tumira si Carlito ay napatayo silang mag-asawa. Nakasunod ang tingin sa bola na hindi na nahabol ng kanilang team. Sina Lina at Tirso lang yata ang mag-asawang nagtutumalon at nag-cheer sa isang player kahit hindi may tuturing na totoong laro iyon dahil lahat ng bata ay magkakateam. Nang matapos ang ensayo ay tumuloy na sila sa restaurant sa poolside ng club. Doon hinintay si Carlito na kasama mga kateam nitong nag-meeting. Mahal na talaga sa akin, ani Tirso. Mahal na rin naman sa akin, ani Lina. Nakaubo ko o kaya tayo kagabi? Biglang sabi ni Tirso. Mayroong pananabik na nabuo sa puso ni Lina. Paano nga kaya kung nakabuo na rin sila nakasunod ni Carlito? Oo at hindi siya tunay na anak. Ngunit kailangan ay hindi naming hadlang iyon para hindi niya ituring na anak si Carlito. Gayunman, ang ideya na magkaroon na ito ng kasunod ay mayroong hatid na pananabik sa kanyang puso. Sana babae naman, ani Lina. What do we name her? Sabi ni Tirso na tila nasabik din. May bumalot na init sa puso ni Lina. Bago pa nila napag-usapan kung anong ipapangalan sa bata, ay dumating na si Carlito. Ngiti-ngiti ang bata. Did you see me, Bat? Tita Nanay, Tay? Excited ang paslit. Coach says I'm really good. Maya-maya itinanong ni Tirso si Carlito. Paano kung masundan ka na ng kapatid? What do you think of that? Natigilan si Carlito saka nagpalipat-lipat ng tingin kina Lina at Tirso. You guys are okay now? Napatingin si Lina kay Tirso. Saka bumaling kay Carlito. Okay now? Bakit? Kailan ba kami hindi naging okay ng tatay mo? Oh come on, I'm a kid. I'm not a dumb. Wika ng bata. Tumawa si Tirso. We're okay now. And that's great, sabi ni Carlito. I'll order a baby sister then. Maging si Lina ay natawa na. Nauunawaan nitong ito na ang bumuo ng simple siyang pangarap. Isang mabait na anak at isang asawang halos perpekto. Mabuti ang may kapal. Napakakulay ng buhay. Looking for my baby's dad. Tunghayan na po natin ang 14 na bahagi. Blooming ka. Napangiti si Lina sa puna ni Tela. Family weekend dinner nila sa teritoryo at syempre ay present silang pamilya. Feel na feel niya ang pagiging isang Garcia sa gabing iyon at bakit hindi? Maayos ang samahan nila ni Tirso. May 2 linggo na mula na magkaayos sila at parang wala nang magiging problema pa. Masaya ako ate. Wika ni Lina. I'm sure. And your husband gained at least 5 pounds. What have you been feeding him? Wika nito. Ang lakas ng tawa ni Lina. Masaya rin siya. I'm so glad. I haven't seen Tirso this happy. Alam kong ganito ang magiging epekto mo sa lalaking yon. And you look great too. Don't I always? Nakangiting tugon ni Tela. Saka lumingon sa asawang si Albert na ngumiti dito. Simpleng aktwasyong napakakahaganda at ng makahulugan.
Nais kiligin ni Lena sa dalawa, ngunit marahil narating niya ang isang uri ng pangunawa sa puntong iyon. Sapagkat ganun din ang samahan nila ni Tirso. Kaunting tingin, buo na ang araw nila at nagkakaunawaan na. Maya-maya ay nagtipon ang lahat sa sala. Ang tanging wala pang asawa nga sa mga naroon ay si Fort. Gayunman, nakinig ito sa plano ng pamilya. Malapit na ang summer vacation ng mga bata at nais ng mga magulang na manatili ang mga ito roon. Maraming aktibidades para sa kabataan kapag summer. Siyempre, sang-ayon silang mag-asawa. Why am I invited to these gatherings at all? I will never understand. Reklamo ni Fort. Mag-asawa ka na kasi, sabi ni Tirso. Oh, shut up, man. Just because we're twins and you've found a lovely wife, doesn't mean I have to settle down as well. I mean, no offense, but yuck, sabi ni Fort. Binato ni Tirso ng throw pillow ang kakambal na natiling tatawa-tawa. Inakbayan si Lina ng asawa. Mainggit ka. Hinagkan siya ni Tirso sa mga labi. Nag-init ang mukha ni Lina. Ngunit tila baliwala sa lahat. Hindi bawal sa pamilya ang public display of affection. Pakiramdam niya ay Pasko na naman sa init ng samahan ng pamilya. Ang lolo at lola ng kanyang asawa ay naroon din at matagal nang naging paborito si Carlito. Kung sa bagay, walang hindi paborito sa pamilyang iyon. O kailan naman masusundan si Carlito? Tanong ng lola ni Tirso. Hindi kami magsasawa sa mga apo sa tuhod, tandaan nyo. Malapit na lola, tugon ni Tirso. Umorder na nga si Carlito ng baby sister, hindi ba? Tumango ang bata bagamat abala sa portable station nito. Yun na ang cue ng lola ni Tirso na magsimula ng kwento na maging si Lina ay hindi nagsasawang pakinggan. Ang love story ni nanay at tatay. Niyaya ni Lina si Tirso na mamasyal sa labas habang nakikinig ang mga bata sa kwento. They walked hand in hand over the hilly village. May naisip ka ng pangalan ng baby? Tanong ni Tirso. Basta ayoko ng Lina. Nito. Well, it's your name. Ilang ulit mo nang na-debate yan pero ang sagot ko ay hindi pa rin. Tumawa ang lalaki. Fine. How about Holy? Holy? Pwede parang Christmas. Festive. Simple. Gusto ko yan. Sino mga kukunin nating ninong at ninang? Napahagik-hik si Lina. Nang masimula ng ideya tungkol sa bata, ay nagplano kahit wala pa namang nabubuo. Katatapos lang ng buwan ng dalaw niya at batid iyon ng kanyang asawa. Siyempre, si Jera, tugon ni Lina. Ninong ba siya o ninang? Tanong ni Tirso. Nagkatawanan sila. Pabalik-balik na lang sa Pilipinas ang kaibigang ayon ni Lina. Masaya sa buhay nito sa Germany, kapiling na rin ang Aleman na nobyo. Regine, suwestyon ni Tirso. Siyempre, patuloy silang bumuo ng entourage ng bibi nilang hindi pa nabubuo hanggang sa maunawaan nilang mahigit 50 katao na ang nabanggit nila. Napakaswerteng bata. Ang daming ninong at ninang. Dumako ang usapan ni Lina at Tirso kay Carlito sa mga plano nila kung saan mag-aaral ang bata sa hinaharap. Ilang taon na lang ang high school na si Carlito hanggang sa dumako ang usapan nila sa hindi nila inaasahan, si Vivian. Si Lina nagbukas ng usapan at huli na bago niya naunawa ang hindi niya dapat ginawa. Kalimutan mo na ang nagtanong ako kung nasaan siya, ani Lina. Ang totoo, naisip niya yon madalas. Pagkatapos ng episode nung kasal nila, saan nga ba nagtungo si Vivian? Anong sinabi ni Tirso sa babae? Sa nangyari kasing drama noon, parang hindi ang tipo ni Vivian ang magle-let go agad. Last I heard, she's back in Singapore. Iyon ang paalam niya sa akin noon at hindi na kami nag-usap pagkatapos. Tugon ni Tirso. Kahit paano, nakahinga ng maluwag si Lina sa kaalamang iyon. Ibig sabihin, sumuko na ang babae. Marahil na-realize ni Vivian na walang mangyayari, na kahit araw-araw itong umiyak, mananatiling kasal sila ni Tirso. Check-in tayo sa hotel. Biglang sabi ni Tirso maya-maya. Ano? Sabi ni Lina. Mag-check-in tayo sa hotel. Ngumiti si Tirso. Kumindat. Sira ka talaga. Ang mahal-mahal, meron namang cabin. Umungol ang lalaki. Mamaya babalik na rin si Carlito doon, kasama ang yaya niya. Kapag nandito ang batang yung parang uminom ng Red Bull, ayaw matulog. At kilala mo naman sina Sander at Sandra, tukoy ni Tirso sa kambal na anak ni Natella at Albert, mga pinsan at kabarkada ni Carlito. Tiyak doon matutulog ang dalawa sa cabin, lalo ngayong mayaya na si Carlito. Sina ate, tiyak si simple din ang dalawang yon sa cabin nila. Madaya nga eh.
Ipinapadala nila yung kambal sa bahay para makapag-solo sila ni Kuya. Seriously, the four of us should talk about the situation. This is not fair. Ang lakas ng tawa ni Lina. Mabuti pala mayaya na si Carlito. E diya iyon ni Tirso. May mga pagkakataong lumalabas sila magkasama at madalas iniiwan nila sa pamilya ni Tirso ang bata. Isang bagay na ayaw niyang makasanayan ni Carlito. Bagaman hindi rin nila magawang huwag pagbigyan ng sariling makasolo, honeymoon stage pa raw sila na siyang totoo at kailangan nila ang personal nilang oras. I told you it's a bright idea. Problema lang kapag nandito tayo at sinasamantala ni ate. Nahiya rin siguro siya sa mga biyanan niya dahil noon. Ang mga yun ang sinasamantala nilang mag-asawa. Wika ni Tirso. Well, they like the kids, sabi naman ni Lina. Yeah, but you know, they're grandparents. And they are not supposed to take care of the kids overnight. Parang unwritten rule yan. The kids can visit during daytime but they shouldn't return to their parents at night. Ganun nga ang sinabi ni nanay. Can you blame them? Pagkakagaling ng mga bata sa bahay nila, parang dumadaan din ng delubyo. Totoo yun. So what now? So now we check in the hotel. The yaya can take care of all the 3 kids. Tumango na si Lina. Para silang mga teenager na tatakas sa magulang. Mabilis sa mga hakbang nila at na makakita ng umiikot na service, ay nagpahatid agad sila sa hotel. Na makapasok sa suite ay para silang may pinag-uusapang agad nagtagpo ang mga labi. They made love like eager teenagers and both hope as a child will be conceived. Gayunman, kapwa sila na guilty nang maunawa ang walang kasama si Carlito sa cabin, kaya alas 10 na gabi, nagkatinginan sila at batid nilang parehong gusto nilang umuwi sa cabin. Inakbayan ni Lina si Tirso habang nagtatawanan sila. Nag-check out na sila at nagpahatid nga sa cabin. Tulad ng hinala nila, 3 bata at isang pagod na yaya ang naabutan nila sa salas. Where have you been, Tito? Tanong ni Sandra. Just outside, sagot nito. Pinatulog na nila ang yaya at sila mag-asawa nag-asikaso sa mga bata. Ayaw matulog ng 3. Iginiit na Sabado naman daw ng gabi. Kapwa pagod si Lina at Tirso para makipaglaro. Kaya hinayaan nila ang 3 sa harap ng TV habang naglalaro ng video games. Alas 12 ng hating gabi na makaganap ang unang higab ni Sandra. Makalipas ang ilang minuto, tumunog ang doorbell at hayon na mag-aasawang Tela at Albert. Mukhang hindi rin nakatiis na hindi tingnan ng mga anak. I told you they're going to be here, bulalas ni Tela sa asawa. Saka bumaling kina Lina at Tirso. Akala namin wala kayo eh. O paano, mauna na kami. Children, behave and go get some sleep na. Ate, we really have to talk about this. Ungot ni Tirso. Mukhang agad na unawaan ni Tela ang idinadaing ng kapatid. Fine, every other sleepover then? Perfect. And during the summer? Tanong ni Tirso. 3 days with us, 3 days with you. Sundays, the grandparents have no choice. Every other Sunday, nanay and tatay must take care of them. The other Sundays, Albert's Fox. What do you think? Wika nito. Perfect. Off you go now. Sagot ni Tirso. Thank you for taking care of this one. Go. Go now before I change my mind. Wika ni Tirso. Isinara ni Lina at Tirso ang pinto. Nagkatinginan sa kakapwa na pangiti. Isa-isa nang magbabagsakan ng mga kalaban kung hindi nila aagapan. Pinapanhik na ni Lina mga bubwit na tiyak maaga ring magigising. Nahiga na rin sila ni Tirso. Niyakap ni Lina ang asawa. I feel so old, but happy. Are you happy? Wika ni Tirso. Napangiti si Lina. More than happy. He looked at her lovingly before tenderly kissing her lips. Ang lakas ng tawa ni Lina nang magising at makita si Tirso sa harap ng salamin. Pinipigilan ng pagbulga ng tiyan. Another month plus 10 pounds. Kailangan nilang aminin na natatabunan na ng abs nito ang kaunting taba. Good morning, Bilbil, to John ni Lina sa asawa. Oh, shut up, ani Tirso, bagamat nakangiti. I'm going to the gym, Lina. This can't go on. Imagine what Four will say when she sees me. Muling natawa si Lina. Ikaw meron ka namang damit dito, ayaw mo namang mag-gym. Akala ko pwede na mag-exercise sa gabi, kulang pa pala. Bagay naman sa'yo. Tumayo si Lina at pumesto sa likuran ni Tirso. Saka tumingin sa salamin at pinisil ang bilbil ng asawa. Ang cute nga Lina, you witch. I will spend 2 hours in the gym daily.
Mga isang buwan lang naman siguro. Or stop cooking all my favorite meals. Hindi ko kasalanan kung masarap ako magluto. Kahit pritong galunggong ko nauubos mo. Dati, hindi ka mahilig sa rice. Ngayon, 2 saing ako sa maghapon. Buntis ka na yata eh. Umismid si Tirso. Nakakadami ka na. Tawa ng tawa si Lina. Ang totoo, kahit lumaki yun siya ni Tirso, kahit tumaba ang lalaki, walang problema sa kanya. Isa pa, kahit anong forma, gwapo pa rin ito. Fine, mag-gym ka na kung gusto mo. Magsasaing na lang ako ng brown rice para sa'yo. Wika ni Lina. Pumihit si Tirso at binuhat si Lina. Great. Now, have you checked? Umiling si Lina. Kinakabahan ako sa'yo eh. Go now, check. Tumango si Lina. Bagamat totoong kabado, parang ayaw niyang malaman ang resulta ng pregnancy test. 3 days pa lang siyang delayed at nang banggitin niya kahapon kay Tirso, ay nasabik agad ito. Paano kung hindi pa siya buntis? Gayunman ay tumuloy si Lina sa banyo at gumamit ng pregnancy test kit. Mabilis lumutang ang isang linya at hiling niyang lumutang ang isa pa, ngunit hindi yun nagpakita. Matamlay siyang lumabas ng banyo. I'm sorry, wika ni Lina. It's okay, sabi ni Tirso. Ganun lang talaga siguro. Come on, smile. Ngumiti si Lina. Bagamat aminadong medyo pressured din siya. 4 na pares ng lolo at lola naghihintay. Ang kanyang ina at asawa nito, ang mga magulang ni Tirso, ang mga lolo at lola ni Tirso, maging ang mga magulang ni na Albert. Nakakapagpa-check up na sa doktor si Lina at wala naman daw magiging problema at normal daw siya. Marahil talagang hindi pa lang panahon. Breakfast in bed? Tanong ni Tirso. Tumango si Lina at naghintay. Maya-maya ay 2 gwapong lalaki ang pumasok na may dalang pagkain, sina Tirso at Carlito. Nabuhay na ang dugo ni Lina at maya-maya pa ay masigla ng muli. Hindi niya kinakalimutang inumin ng vitamins, kailangan niya yon. Na makaalis si Tirso patungo sa trabaho ay nagtungo na rin siya sa opisina. Pasado 2:00 ng hapon ay dumalaw si Regine. May dalang kung ano-anong herbal drink na kailangan daw ni Lina para agad siyang mabuntis. Galing pa raw sa Korea ang mga yon. Full support kay Lina ang kaibigan na alam na gusto na niyang magbuntis. Basta i-enjoy mo lang ang pagtatanim ng punla. Payo nito. Agad natawa si Lina. Sino ba nagsasabing hindi ako nag-enjoy? Well, kung ang asawa mo naman talaga ang magpupunla, talaga mag-enjoy ka ng husto. Kailan kaya ako makakakuha ng tulad niya? Tumaba na nga kamo at hindi mapakali gustong mag-gym. Ayun, ngayon nagsisimula ng mag-gym yon. Nagkakaroon na kasi ng bilbil eh. OA naman siya. Paano pa ako? Ano pang tawag sa akin? Mula baba hanggang hinlalaki sa paa may bilbil ako. Huwag ka mo siyang OA, himutok ni Regine. Alam mo naman yon. Isa pa alaskador si Fort. Parang may kompetensya. Ang dalawang yon, nagko-compete kung sinong mas gwapo. Pwedeng maging judge? Meron bang swimsuit portion? Tawa ang naging tugon ni Lina. Nang humapon ay niyaya siya ni Regine na puntahan sa gym si Tirso. Gusto raw nitong mag-dinner kasama sila. Pinagbigyan ni Lina ang kaibigan. Tatawagan sana niya ang asawa ngunit naisip niyang baka nasa locker ang phone nito. Alam niyang 4:00 hanggang 6:00 magtutungo sa gym si Tirso. Iyon ang paalam nito. Ngunit nang makarating sila ni Regine sa gym, wala roon si Tirso. Weird, baka sa ibang branch siya, sabi ni Regine. Hindi, matagal na siyang member dito. Ito yung pinakamalapit sa office niya. Bakit siya lilipat? Saka ang sabi niya dito raw siya eh. Baka naman may ginawa pa sa office. Tinawagan ni Lina yung numero ng asawa ngunit walang tumutugon doon. Baka nasa meeting. Next time na lang tayo mag-dinner. Treat ko. Pumayag si Regine. Marahil nadama ang pagkailang ni Lina. Alam niyang hindi siya dapat magduda ngunit may kutob na ayaw mawala sa dibdib ni Lina. Woman's intuition siguro. Pero iba ang kanyang kaba. Dumiretso siya sa bahay at naabutan doon si Carlito. Carlito, tumawag yung tatay mo? Tanong ni Lina. Hindi raw, sabi ng bata. Bandang 7:00 na ay nag-text si Tirso. Have dinner without me. I'll be late. 10:00 pasado na nang pumasok sa pinto si Tirso at naka-gym attire. Sorry, I'm late. Tumawag ka kanina, hindi ko nasagot. Nasa gym ako. Mayroong kampanang tumunog sa isip ni Lina. Anong oras ka ba nag-gym? I was there from 4 to 6. Nagkayakagan kaming lumabas kasi nga, ngayon lang uli ako nag-gym doon. Sagot ni Tirso. Saan bang gym? Doon ba? Sa dati? Patuloy na tanong ni Lina. Yeah, dumiretso na kami sa Polo Club pagkatapos kaya hindi na ako nakapagpalit ng damit. Nag-dinner ka na?
Tumango si Lina. Naisip niya baka nagkamali ang receptionist na nakausap niya kanina at naroon pala sa loob si Tirso. Bagamat malaking palaisipan kung bakit hindi nakasign in ang kanyang asawa. Ayaw magduda ni Lina kaya nagpasya siyang hayaan na lang ang lahat ng yon. Bakit magsisinungaling sa kanya si Tirso? Wala magiging dahilan. Maayos ang samahan nila at wala silang problema. Gayunman, kinabukasan na magtungo sa opisina si Tirso ay hindi natiis ni Lina na busisiin ang laman ng gym bag ng asawa na ang lalaki mismo naglagay sa laundry basket. Nagsisimula ng maglaba ang labandera nang pasimple niyang inspeksyonin ang labada. Nanlumo siya na makitang malinis, plansyado at hindi na isuot ang mga damit na dapat sana ipawisan at hindi nakatupi ng maayos. Hindi nag-gym si Tirso. Kung gayon, saan nagtungo ang lalaki kahapon? Looking for my baby's dad. Tunghayan na po natin ang 15 bahagi. Anong bilis ng tibok ng puso ni Lina habang pinapaspasan ang pagpapatakbo ng kotse ni Regine. Nakipagpalit si Lina ng sasakyan sa kaibigan at mamaya ay magtatagpo sila. Kailangan lang niyang sundan si Tirso. Ayaw sana niyang gawin yon na parang isang espiya. Ngunit ano ang magagawa niya kung ayaw sabihin ng kanyang asawa ang totoo? 2 pagkakataon pang nahuli ni Lina na nagsisinungaling si Tirso. 2 ulit na nag-gym kuno ang lalaki pero pag uwi ay malinis sa mga damit na dapat ay labahan na. Wala nagbago sa pakikitungo nito sa kanya, bagamat parang pagod na pagod parati pag uwi. Ang sabi ni Tirso dahil natatagalan ng hindi nito pag-ehersisyo, kaya ngayon nagsimula ulito ay mabilis mapagod. Kalokohan, dahil hindi naman nag-gym ang lalaki. At heto ngayon si Lina, nakasunod sa sasakyan ng asawa na hindi patungo sa gym. Ang paalam kanina ni Tirso ay tutuloy ito sa lintik na gym, pero nalagpasan na nila iyon. Patungo ang lalaki sa Quezon City. Hindi alam ni Lina kung bakit. Maliban na lang kung bibisitahin ito ang branch ng restaurant. Umaasa siyang iyon ang gagawin ng asawa. Kung hindi ay mag-aaway sila. Ngunit tila nais ni Tirso ng gera dahil sa tapat ng isang condo tower huminto ang sasakyan nito. Naghintay si Lina ng ilang minuto. Saka sumunod. Mayroong receptionist sa lobby ng gusali at doon ay nagtanong siya kung saang unit nagtungo si Tirso. Ma'am, confidential po yung bagay na yon. Hindi rin po kami nagpapapasok ng hindi tenant o bisita ng tenant. Uwi ka na receptionist. Naglabas si Lina ng 2,000 piso. Kumanta ang receptionist. Unit 715, nakapangalan sa isang Vivian. Alcano ang unit. Nagpasalamat si Lina sa receptionist at hiniling na huwag nang ipapaalam sa kahit na sino ang naging palitan nila. Tumuloy siya sa sasakyan. Nais umiyak, ngunit hindi niya magawa. Naghintay lang si Lina. Nais sugurin si Tirso paglabas nito ng gym na nangyari ng madilim na. 3 oras ang itinagal ng doon ng lalaki. Pagpasok nito sa sasakyan ay nag-ring yung cellphone ni Lina. Hello? Hi? Tugon ni Lina. Kahit nais niyang singhalan si Tirso. Nasaan ka? Here at the gym. Pauwi na rin ako. Sagot ng lalaki. Ganun ba? Mamaya pa ako uuwi. Nandun naman si Carlito kina ate. Nabanggit ko sa yung magkikita kami ni Regine, hindi ba? Yeah, gusto ko lang i-check kung okay ka lang. Okay naman, ikaw? I'm great. A little tired but I'm okay. I'll see you later, wife. Naputol na ang linya. Umandar na rin ang sasakyan ni Tirso. Hindi na sumunod pa si Lina. Batid niyang pauwi na ang kanyang asawa. Tumuloy siya sa condo unit ni Regine. Nakipagpalit ng sasakyan sa kaibigan. Balak na sanang umuwi ni Lina ngunit bigla siyang napaluha nang tanungin siya ni Regine. Ano ba yun nangyari? Mukha kang pinitpit na luya. Regine, hindi na naituloy ni Lina yung sasabihin dahil sa paghagulhol. Diyos ko, ano bang nangyayari? Pumasok ka nga muna. Tumalima si Lina. Paunti-unti sa pagitan ng paghikbi na ilahad niya kay Regine ang problema. Sa huli sinabi niya, nang bababae ba siya? Sa palagay mo sila na uli? Diyos ko, sambit ni Regine. Ayokong gatungan yung hinala mo pero friend, ano pa ba sa tingin mo? Alangan naman nagpapatentero lang sila sa unit ng babae, hindi ba? Sabi mo mismo parang pagod na pagod siya tuwing umuuwi. Sabi mo walang nangyayari sa inyo nitong huli. Anong gagawin ko? Tanong ni Lina. Puntahan mo yung babae. Siya naman yung lumalapit sa asawa mo. Gerahin mo. Ang mga ganyang babae hanggang hindi nasusupla, hindi titigil. Payo ni Regine.
Nanatili lang si Lina sa bahay ng kaibigan hanggang sa humupa ang pamamaga ng kanyang mga mata, saka siya nagpaalam. Na makarating malapit sa bahay nila ni Tirso, ay ipinarada muna niya ang sasakyan. Nag-iisip na maganda sasabihin sa asawa. Haharapin ba niya si Tirso? Kukumprontahin? Hindi alam ni Lina. Natatakot siya na hindi niya maliwanag. Paano kung sabihin ni Tirso na hindi nito malimot si Vivian? Paano kung aminin nitong may affair ito at ang babae? Bahagyang napaiktad si Lina na mag-ring ang kanyang cellphone. Si Tirso ang tumatawag. Sinagot niya iyon. Hello? Nasaan ka na? Anong oras ka makakauwi? I miss you. Wika ng lalaki. I miss you too. Malapit na ako sa bahay. Sabi na lang ni Lina. Great. Maghahain na ako. Hindi pa ako naghahapunan. Hinihintay kita. Para saan ang lahat ng to? Nagigilty ka dahil kakakasal pa lang natin ng bababae ka na. Ang mahirap sa lahat, nauunawaan ni Lina ay ang una siyang naging akin. Ang drama ni Vivian, pero siya ang asawa ni Tirso kaya dapat manahimik si Vivian. Kung girahin nga kaya niya ang babae, ngunit parang walang enerhiya si Lina para sa ganoon. Parang masyado niyang ibinababa ang kanyang sarili kung ganoon ang kanyang gagawin. Parang itinapon niya ang kanyang pride. Kahit ano pang sabihin ni Lina, simple lang ang katotohanan. Inagaw niya si Tirso mula kay Vivian at ngayong mukhang nagkakabalikan ang dalawa ay aawayin ng mga aagaw ang inagawan. Oo, at siya ang legal wife. Pero parang si Vivian ang legal heart's desire. At masakit. Ang sakit-sakit. No, hindi gigirahin ni Lina si Vivian. At sa ngayon, wala pa siyang maisip na gagawin. Hindi siya gagawa ng hakbang hanggang hindi siya sigurado kung ano ang mangyayari sa kanila. Nakasalalay si Carlito sa lahat ng yon. Umuwi na si Lina tulad ng sinabi ni Tirso ay nakahanda ng kanilang hapunan. Bigla gusto niya yakapin ang asawa, sabay sampal, ngunit tahimik siyang naghapunan. Matamlay ka yata, puna ni Tirso. May problema kasi si Regine, nahawa ako sa tamlay niya. Pagsisinungaling ni Lina. Is everything alright? No, everything is messed up. Oo, okay lang naman. Nalungkot lang ako sa sitwasyon niya kasi boyfriend niya pala. Tapos nahuli niya ng bababae. This got so suck, wika ni Tirso. I know right, ani Lina. Well, it up. Ang galing mo magpanggap, wisit ka. Unti-unting tumaas ang galit ni Lina. At bago pa iyon ganap na sumambulat ay tinapos niya na ang pagkain. Sabay silang umakyat ni Tirso. Nagtagal siya sa banyo. Gusto niyang tulog na ang lalaki sa pagtabi niya rito. Nang mahiga si Lina, akala niya ay tulog na nga si Tirso. Ngunit mayroong mainit na brasong yumakap sa kanya na sinundan ng halik sa balikat. I'm sorry, I've been very tired the past few days. Let me make up tonight, wife. Sambit ni Tirso sa tenga ni Lina. Bigla nais ni Lina na itulak palayo ang lalaki. Ang kapal na mukha mo. Pagkatapos itong magbabad ng 3 oras sa pugad ni Vivian, heto at nais na siya naman ang landiin. She knew the man was capable of marathon in bed. O baka mas parang triathlon ang tawag sa ginagawa nito ngayon. Pwes mag-isa ito. Pagod ako, Tirso. Pasensya na. Ani Lina. Magkadikit halos sa mga ngipin. Salamat at nakatalikod siya sa asawa. Hindi nito nakita ang panggigigil niya. Oh, okay then. I'm sorry. Sana okay lang si Regine. Tumangulang si Lina at pinikit na ang mga mata. Hindi niya namalayan kung anong oras siya dinalaw ng antok. Na magising siya ay maliwanag na sa paligid at pagbaba niya ay nakahain na. Good morning, sabi ni Tirso. Nakangiti ang lalaki, ngunit kilala ni Lina ang asawa at batid niyang hindi ganoon ka-good ang morning para kay Tirso. Agad niyang naitanong sa sarili kung bakit. Ano nangyari habang natutulog siya? Good morning, kain na, ani Lina. Dumulog sa mesa si Tirso. Next Saturday, merong activity sa teritoryo sina Carlito kasama sina Sander. Naalala mo ba yung schedule nila? Oo, so Friday night yung biyahe natin? Tanong ni Lina. That's the thing. I'll be in Hong Kong on Thursday. May business meeting ako. Umabot na sa Hong Kong ang tapsilugan mo? Bira ni Lina. Hindi siya nakatiis. Ngayon man ay ngumiti siya upang madisimula ang anghang ng kanyang sinabi. Tumawa si Tirso, tawang halatang kabado. Actually no, it's for the networking business. Sunday pa ako makakauwi. Isama mo na lang si Yaya sa pagpunta ron. Sabay-sabay na kayong bumalik ng Manila ni na ate. Tumango si Lina. Kahit animoy tinatarakan ng kanyang puso.
Isa itong malaking kasinungalingan. Natural, ni hindi nag-alok si Tirso kung nais niya sumama sa Hong Kong. Kung doon nga lang ang punta nito, malalaman ni Lina sa pagbabalik ng lalaki, sa tatak sa pasaporte. Gayunman ay naisip niyang bakit maghihintay pa siya. Madali niyang malalaman kung saan patungo si Tirso. Parating nakatala sa cellphone ang booking reference number nito. Kapag din sa Asia ang destination, ay dalawa lang ang airline na sinasakyan ng lalaki. Habang naliligo si Tirso, ay pinakialaman ni Lina yung cellphone ng asawa. Tinandaan na nakasulat sa notes ng code na hula niya ay ang reference number ng flight. I will go to the gym, Lina. Is that okay? Paalam ni Tirso paglabas ng banyo. Of course, pumapayat ka na nga eh. Effective, ani Lina. I still have a long way to go. Talaga? Dahil yung lintik na bilbil mo hindi nababawasan, paano hindi ka naman nag-gym? At ngayon, pupunta ka na naman sa kabilang pugad mo. Sige, humayo ka. Hinagka ni Lina ng asawa at muntik na siyang mapaiwas. Sa pag-alis ni Tirso ay agad siya nag-internet. Tama ang kanyang hinala. Booking code ang nasa cellphone ng Hudyo. At sa booking nito ay para sa sarili at para kay Vivian. Sa Webes, hindi sa Hong Kong kundi sa Singapore. Sa loob ng isang saglit, ang tanging nais gawin ni Lina ay ang ibato ang laptop sa pader. Tapak-tapakan iyon hanggang sa madurog. Nang ibabaw ang kanyang galit na nais niyang manugod, ngunit bigla, bumalik sa kanyang alaala mga pangyayaring humantong sa ganito. Nalunod si Tirso. Nagmula sa lahat ng panig ng tubig at ginawa ang naisip nitong pinakatamang gawin lalo at binigyan ni Lina ng pagpipilian ng lalaki. Ano nga bang maaaring pagpilian kung sangkot si Carlito? Kapag anak ang sangkot, madali lang ang sagot. At dahil doon, nangyari ito. Marahil sa pagkakataong iyon ay dapat hayaan na ni Lina na makahinga si Tirso. Makapag-isip kung ano talaga ang gusto nitong mangyari. Ngunit sa kabilang banda, parang hirap tanggapin na magkaroon ng iba si Tirso habang kasal sila at maayos ang pagsasama. Naguguluhan si Lina sa kanyang nadarama at marahil kailangan din niyang mag-isip. Sa ngayon, ang nais niyang gawin ay bigyan ng pagkakataon si Tirso na magbago ng isip na umalis kasama si Vivian. Iyon sa ngayon ang plano. Kapag hindi umamin ng lalaki, kapag hindi na konsensya, pues kailangan na niya magparaya. Ibigay ang panahong dapat ay noon pa niya ibinigay kay Tirso. Maghapong naghanda ng hapunan si Lina, lahat ng paborito ni Tirso. 7:00 nakahanda na ang hapag. Naroon na si Carlito at dalawa sila naghihintay sa ama nito. Dumating din si Tirso at sa palagay ni Lina ay magandang senyales na inamin ng lalaki nang sila na lamang dalawa na hindi ito tumuloy sa gym. Akala ko sa gym ko pupunta, sabi ni Lina. Yeah, an old friend called and we decided to have a little chat instead. Sagot ni Tirso. Sinong old friend? Nagkibit balikat si Tirso. Sumubo ng pagkain na tila kay tagal iyong inuya, saka tumugon. Someone you don't know. Natural, kilala ni Lina ang old friend na yon. Hindi siya nagpahalata. 4 na araw para magbago ng isip si Tirso at umamin. Lulunurin niya sa lambing ang asawa. Pagkatapos magligpit ay niyaya ni Lina sa silid si Tirso at minasahe. Panay ang ungol na lalaki hanggang sa higitin ng kamay ni Lina at kubabawan siya. Got you now, wife. Nais ni Lina na ibigay kay Tirso ang lahat. Itodo ang paglunod dito, ngunit hindi pala niya kaya, lalo na at alam niyang kung sino ang kasama ng asawa kanina. Nagdahilan siya. Sinabing nag-pole dancing siya kanina kaya sumakit yung kanyang kasukasuan. Matagal na rin akong hindi nag-exercise kaya sumakit din yung katawan ko. Tulad mo na nagsimula ka mag-gym. You want a massage? Tanong ng lalaki. Agad na tumango si Lina. Si Tirso ang nagmasahe sa kanya. Batid niyan labis siyang nangungulila sa lambing ng asawa. Sakali man. Ayaw na muna niyang isipin yon. Meron pang ilang araw para maliwanagan si Tirso. Matuklasan kung ano ang prioridad nito sa buhay. Umaasa si Lina na makakatulong siyang makita ng lalaki ang katotohanan. They were good together. They were meant to be together. Magkayakap na natulog si Lina at Tirso ng gabing iyon at sa mga sumunod pang gabi. Sa katunayan, parang mas tumamis ang sandaling magkasama sila. Walang nadama si Lina na kahit na anong pagtabang ng damdamin ni Tirso. Wala ni anong indikasyon na may iba itong babae. Walang tao makakaakto ng ganoong kahusay. Halos kumbinsido na ni Lina ang sarili na hindi aalis ng lalaki. Bakit nito itatapon ang lahat ng mayroon sila para kay Vivian? Para sa kahit na anong bagay sa mundo. Ngunit Miyerkules ng gabi ay nag-empake ng damit si Tirso. I will be back on Sunday. Sure ka bang aalis ka? Tumingin kay Lina ang asawa. What do you mean?
Hindi ka sasama sa teritoryo? I need to go. Gusto mo ako na lang yung mag-pack niyan? No need. Konti lang naman yung dadalhin ko. Naghintay si Lina hanggang kinabukasan. Kung magtatapat si Tirso. Wala. She wondered what his plan was. Nang sandaling magpaalam ang lalaki na aalis na, biglang nais niyang humagulhol dahil niyakap siya nito ng mahigpit at sinabi, I'm gonna miss you terribly. Bakit ka ba kasi aalis? Baka pwede namang hindi ka na umalis. Ani Lina, pinigilan ng pag-iyak. Bakit ganoon ang pamamaalam ni Tirso? Parang ang bigat ng dating. Parang hindi na magbabalik. I need to go. It's something that I simply have to do. Paliwanag ni Tirso. Lalong para nang hina si Lina. Isang bagay na sadyang kailangan nitong gawin. Hindi maaaring pigilan at hindi maaaring awatin. Hinagkan siya ni Tirso sa mga labi, saka umalis. Hinayaan na ni Lina ang mga luhang pumatak. Nagtungo siya sa silid at gumawa ng liham. Tirso, umalis ako dahil alam kong kailangan mo mag-isip. Sa pagkakataong ito, wala kang matatanggap na pressure mula sa pamilya mo o sa nanay ko. Alam ko kung nasaan ka sa mga oras na sinabi mong nasa gym ka. Alam ko rin na hindi ka sa Hong Kong ang punta ngayon, kundi sa Singapore. Alam ko kung sino yung kasama mo. Ang siyang kasama mo rin tuwing nasa gym ka. Do I hate you? I have to admit that yes, I do. I hate it that you needed to lie and pretend everything's okay when everything's messed up. Mas natuwa pa siguro ako sa iyo kung ginawa mo to nang hindi tayo nagkakasundo. Kahit paano, mas matatanggap ko. Hindi ko alam kung ano yung plano mo sa buhay pero alam kong isinasaalang-alang mo si Carlito. At kapag involved si Carlito, involved ako. Pero huwag mong aalalahanin ngayon ang bagay na yon. Kung tutuusin malaki na si Carlito, madali na siya makakapag-adjust. Ano man ang maging desisyon mo at desisyon ko. Sa ngayon, wala na akong maisip na tamang gawin. Pero kailangan ko rin ng panahon para makapag-isip tulad mo. Give me that time. That is all I request for now. Love, Lina. Pinunasan ni Lina ang mga pisnging basa ng luha. Itinupi ang sulat at iniwan sa ibabaw ng kama nilang mag-asawa. Sa linggo pa siya aalis. Ihahabilin si Carlito sa yaya nito at kay Tela. Makikiusap siya sa hipag na sa pagkakataong yon ay huwag na makialam sa kanila ni Tirso. It was their problem and not hers. Sa palagay niya ay mauunawa ni yun ni Tela. Nag-empake si Lina. Mabigat ang bawat galaw. Pakiramdam niya ito na ang huli. Dahil habang umaandar ang mga sandali, ay hindi na rin niya tiyak kung kaya pa niyang tanggapin ang asawa, sakaling siya ang pipiliin nito. Love Serye TV. Looking for my baby's dad. Tunghayan na po natin ang huling bahagi. Okay ka naman dyan? Gusto ko sana umuwi pero may kailangan pang tapusin dito yung jowa ko. Walang problema, Jera. Asikasong-asikaso nga ako ng katiwala mo. Kailan ba bang bubukas ang resort? Tugon ni Lina. Wala siyang mapuntahan ngunit naroon si Jera para sa kanya. Matagal nang nagrerenta ng isang isla sa mga native ng Palawan ng kanyang kaibigan. Gagawin daw nitong resort at pinag-uusapan na ang bentahan na yon. Nasa bayan siya, namimili ng pagkain ang tumawag si Jera. Iyon nga ang problema dahil pataas ng pataas ang presyo. Niyang islang yan, urong-sulong, tuloy kami at 10 years lang ang paunang lease. Huwag mo nang problemahin yon, ang importante okay ka. Okay ka nga ba? Ayos lang, sabi ni Lina. Kung susumahin, maayos naman ang lagay niya. Broken-hearted lang at malungkot. Martes na, wala pa ring text o tawag si Tirso. Hindi niya alam kung makakabalik na lalaki o ano, pero wala siyang balita. Kahit si Tela, kahit ang kanyang ina, walang balita sa kanya. Nakiusap si Lina sa dalawa na huwag makialam at nirespeto naman ang kanyang kahilingan. Kahit ang nanay niyang takang-taka, ay nangakong hindi makikialam, ni hindi magsasalita ng anuman kay Tirso. At ngayon ay naisip niyang maling umasang tatawagan siya ng asawa, sapagkat ang hiling niya rito ay huwag na siyang sundan muna, na kailangan din niyang mag-isip. Ang labo niya talaga. Hindi alam ni Lina kung matatanggap niya si Tirso, at pagkatapos ay nalulungkot siyang hindi siya tinatawagan. Hindi ba't nais niya ring mag-isip ito? Baka iyon mismo ang ginagawa ni Tirso. May mga sandali lang na napakiwari niya ay lumikha siya ng multong siya rin ang natatakot.
Paano kung maisip ni Tirso na ayaw pala talaga nito sa kanya? Oo, naging maganda ang samahan nila. Ngunit hindi pa ito. At noon pa ay maayos na iyon. Maayos ngunit nagpasya si Tirso na pakasalan si Vivian. Ngayon, umayos uli ngunit si Vivian pa rin ang naging takbuhan ng lalaki. Kailanman marahil ay hindi magiging sapat na maayos ang samahan ng dalawang tao na mag-asawa. Kailangang mayroong pagmamahalan. Iyon ang isang bagay na wala sila ni Tirso. Si Lina lang yung nagmamahal. Si Tirso ay pagmamahal ng isang kaibigan lang ang mayroon para sa kanya. Namimiss na ni Lina si Carlito. Gabi-gabi siyang umiiyak dahil gusto niyang makita ang bata. Ngunit naisip niya makakagulo lang yon. Plano rin niyang bumalik makalipas ng 2 linggo. Iyon na marahil ang sagad na haba ng panahong kakayanin niya na hindi makita ang anak-anakan. Kaya malaking tanong kung pipiliin ni Tirso na isama sa bagong pamilya si Carlito. Baka lumuhan ng bato si Lina. Pero anong karapatan niyang makihati? Tiyahin siya hindi totoong ina. Ganyan talaga ang love. Matamlay na wika ni Jera. Bruha ka. Anong alam mo ang swerte mo sa love? Ani Lina. Hoy, baka nakakalimutan mong ilang lalaki yung nagpaluha sa akin bago ko natagpuan ang one true love ko. Hindi naman patas na nakakaisa ka pa lang. Makita ko na agad 2, counted si Ivan. Tumigil ka. Mulat sa Paul friends lang kayo. Hindi na nakipagtalo si Lina at nagpaalam na sa kaibigan. Habang siya ay nagbayad na at nagtricycle patungo sa pantalan. Naghihintay sa kanya ang bangka at lalaking anak ng mag-asawang katiwala ni Jera. Iyon ang naghatid sa kanya pabalik ng isla. Tumahip ang dibdib ni Lina ng matanawa ng pamilyar na figura. Sa buhanginan at habang papalapit ang bangka, ay nakita niya ng malinaw si Tirso. Nakaupo sa maliit na maleta. Nakalilis ang pantalon. Nasa kandungan ng isang Amerikana. Bukas ang botones ng polo. Mukhang galing sa meeting ang lalaki at nagmamadaling nagtungo roon. Shit, sambit ni Lina. Hindi niya magawang pigilan ang pagdagundong ng puso. Kilala niyo, ma'am? Tanong ng bangkerong si Ading. Tangulang ang naging tugon ni Lina. Nang dumaong sa buhanginan ng bangka ay lumapit sa kanya si Tirso. Nagtangkang alalayan siyang makababa, ngunit hindi niya tinanggap ang nakalahad nitong kamay. Ano ginagawa mo rito? Tanong ni Lina. Nothing, tugon ni Tirso. Nothing? Nagpunta ka rito para sa wala lang? Yes, ang weird ng sinabi ni Tirso. Walang balak si Lina na makipag-argumento sa ilalim ng sikat ng araw, kaya nagpasya siyang magtungo sa rest house. Maliit lang ang rest house ngunit maganda. Kasing laki lang yon ng standard hotel suite. Lamang ay merong kaugnog-nog na dirty kitchen. 2 lang ang silid ng bahay. Inukupan ni Lina ang silid para sa bisita. Ang master's bedroom ay natural para lang kina Jera at sa nobyo nito. Bilang respeto, hindi niya yung ginagamit. I came straight from Hong Kong, ani Tirso. You'll have to excuse my attire. Hong Kong? Hanggang kailan mo babalak panindigan yan? Tanong ni Lina. Walang emosyon. Totoo, kahit tingnan mo yung passport ko. Kinuha ni Tirso yung pasaporte mula sa bulsa at ipinatong sa mesa. Kasama ng cellphone nito. Check it out. Hindi na yun mahalaga. Ano na lang ba yung mag-side trip si Tirso sa Hong Kong kasama si Vivian? Natanggap mo ba yung sulat ko? Sa halip ay tanong ni Lina. Yes, of course. Sagot ni Tirso. And? Well, I disagree with some of the things you said there. You disagree? Yes, I don't think I deserve this at all. Nanlaki ang mga mata ni Lina. Parang siya pa lang ang lumalabas na mali sa tinutumbok ng salita ni Tirso. At ako, deserving ba ako sa ginawa mo? Won't you offer me something to drink? I'm parched. Halos mapanganga si Lina, ngunit sa huli ay naglabas ng isang boteng tubig na init siya niya kay Tirso. Pawisan ang lalaki. Halatang pagod na pagod sa biyahe. Sa katunayan, ngayong pinagmamasdan niyang maigi si Tirso, hindi niya maiwasang mapansin ang panlalalim ng mga mata nito. Parang hindi nakakatulog ng maayos ng lalaki. Parang ilang araw ding nalimutang mag-ahit. Where will I stay? Tanong ni Tirso nang maubos ang tubig. Ano? Sambit ni Lina. Saan ako matutulog? Saan ba yung kwarto mo? You have some nerve. Pagkatapos mo mang babae, parang walang nangyari. Hindi ako ng babae. You have to trust me on that. Sinungaling. Singhal ni Lina. Malayo ang naging tugon ni Tirso. Malungkot ang tinig na magsalita. Mahal mo ba ako? Mahal mo ba talaga ako? Natigilan si Lina. Sa huli ay nag-iwas ang tingin. Ano bang pinagsasasabi mo?
Naghahanap ka ng pagmamahal sa akin. Bakit? Mahal mo ba ako? Mahal kita. Diretsyang tugon ni Tirso. Nautal si Lina na magsalita. Mahal mo ako pero nagsisinungaling ka sa akin. And you left and didn't let me explain. I think that's not fair. Not fair at all. If you love someone, you let them explain. You don't just have to leave. Lahat ng sasabihin ni Lina ay parang sumakal sa kanyang lalamunan. Ilang sandaling tila tumigil sa pag-inog ang mundo. Magkakasunod ang kanyang naging paglunok upang magsalita para lamang maantala ng pagriring ng cellphone ni Tirso. Agad siyang napatingin sa gadget na animoy kontrabidang biglang inagawa ng eksena ang bida. At kitang-kita niya nakasulat sa screen ang pangalan ni Vivian. Natunaw ang nostalgia sa sistema ni Lina, sabay tingin kay Tirso. Nakatingin din na lalaki sa cellphone. I have to take this call. But of course, singhal ni Lina sabay talikod. Kinuha ni Tirso ang phone, lumabas ng bahay at nagpakalayo-layo. May lamang minuto bago nagbalik ang lalaki. Sa puntong yon ay sira na ang araw ni Lina. That was Vivian. She only wanted to see if everything's alright, sabi ni Tirso. Tumaas ang kilay ni Lina. Wow, she's concerned. Naupo si Tirso sa one-seater sofa. Pumuntong hininga ito. Listen, can we talk about things? This is a huge misunderstanding. Hindi mo ba siya kasama sa lahat ng pagkakataong nasa gym ka kuno? Kastigo ni Lina. I was with her but hindi ba siyang kasama mo sa Singapore? Siya pero naiginigit mo kanina na hindi Singapore kundi Hong Kong. Huling-huli ka na gusto mo pang lumusot. Ano bang gusto mong patunayan? I was in Singapore. Tumuloy ako sa Hong Kong pagkatapos may meeting ako. Sinungaling. I think the question here is very simple. Do you love me? Of course not. Singhal ni Lina. Tumayo si Tirso at malalaki ang hakbang na lumabas ng bahay. Taas-baba ang dibdib ni Lina sa galit at nais niyang sugurin si Tirso. Hindi niya nagawa. Umalis ito kung gusto nito. Walang mararating ang usapan nila kung walang gagawin si Tirso, kundi ang harapang magsinungaling. Nakikiramdam si Tirso habang wala siyang narinig kundi ang mahinang ugong ng generator, huni ng mga panggabing ibon at hampas ng karagatan sa dalampasigan. Malamig sa kinaroroonan niya pero mas gusto sana niyang tabihan si Lina. Kahit masama ang loob niya sa asawa. It was his fault for lying to her. Simple lang ang dahilan. Alam ni Tirso na mag-aaway sila. Nagkataon lang na mayroong special na hiling sa kanya si Vivian na hindi niya mapahindian. Lalo na at wala nang maituturing na pamilya ang dalaga. Vivian was sick. Terminal cancer. Nalaman lang ng babae 3 buwan na nakakaraan. Wala mag-alaga rito. Wala mag-asikaso. Siya lang. Alam ni Tirso na dapat na inihanap na lamang niya ng nurse si Vivian. Ngunit paano niya maiiwan ng basta na lang ang babae? Gayong mayroon din naman silang pinagsamahan. Hindi rin nagawa ni Tirso na sabihin ang lahat sa kanyang asawa dahil batid niyang magagalit si Lina. Ngunit tapos na ang lahat ng iyon. Ngayon, naoperahan na sa Singapore si Vivian noong Huwebes ng gabi. Kanina itinawag sa kanya ng babae na mula sa unang resulta ng test ay natanggal naman daw yung tumor nito sa ulo. Bagaman hindi yun katiyak ang marami pang taong nalalabi sa buhay nito. It seemed as though Vivian had already accepted her fate. It was a happy kind of sad. At any rate, it felt light. Hindi man masasabing magaan na magaan dahil sa pagtatapos ng buhay ng isang tao. Hindi yun masasabing mabigat sa dibdib. Ang lalim ng buntong hiningang pinakawalan ni Tirso. Masama rin ang kanyang loob na sa ganoon na lamang naging handa na si Lina na iwan siya. Honestly, what the hell kind of thinking was that? Kung gusto mo ang isang tao, kung mahal mo ang isang tao, hindi mo dapat hayaang umalis lang ng walang paliwanag. Nasa ng benefit of the doubt. Hindi ba naging sapat ang ipinakita niyang pagmamahal sa asawa para layasan na lang siya ng liwang basta-basta? Maybe both of them were still new at this marriage. After all, wala namang perpektong handbook ang kasal na maaaring bilhin para gawing guide. Muling napabuntong hininga si Tirso. Sabay hampas sa brasong pinapapak ng lamok. Nasa labas siya ng rest house. Pinagsarhan ni Lina sa labas. 8:00 pa lamang ng gabi pero dahil napakatahimik sa lugar, pakiramdam niya ay 2:00 na ng madaling araw. It was going to be a very long night for him. Sir, kape? Napalingon si Tirso sa nagsalita. Si Mang Ambo, ang katiwala ng isla. Salamat po. Malamok po dito sir. Saglit po at kukuha ako ng dahon dyan sa likuran. Kapag sinigaan yun, mawawala ang lamok. Wika ng matanda. Salamat po, ani Tirso. Saglit na nawala si Mang Ambo at nang bumalik ay nagsiga ng ilang halamang gamot.
pambugaw ng lamok. Naupo sa tapat ni Tirso ang matanda. Sa kawayang upuang ilang di pa lang ang layo mula sa rest house. Mayroong katabing duyan iyon. Doon niya balak matulog. Meron po akong emperador sa bahay kung gusto niyong mag-inom. Nakangiting presinta ng matanda. Nagpasya si Tirso na pagbigyan ng matanda. May makukutkot po ba tayo? Nagugutom na rin po ako. Hindi po ako nakakapaghapunan. Malupit ang asawa ko, Mang Ambo. Tiniis talaga ako. Himutok niya. May kinalaw po ako dun, sir. Dadalhan ko na rin po kayo ng kanin at ulam. Inabutan ni Tirso ng 1,000 ang matanda na tinanggihan nito, ngunit iginiit niya. Sa huli, tinanggap na rin ni Mang Ambo ang pera. Umalis at nang bumalik, kasama na ang anak na lalaki. May dalang maliit na mesa ang dalawa. Nakapatong sa ibabaw ng isang gitara, isang kaldero, plastik na pinggan, baso, alak at iba pa. Nag-set up ang dalawa sa pwesto ni Tirso. Kumain muna siya saka magsimula ang tagayan. Masarap kakwentuhan ng mag-ama, kahit paano ay nalimot ni Tirso ang sitwasyon. Gayon naman ang tumama na ang alak sa kanyang sistema. Natagpuan niya ang sariling nagrereklamo. Hindi man lamang ako pinakinggan muna. Ang lupit ng asawa ko. Hindi nagkomento tungkol doon si Mang Ambo. Tagay lang ng tagay sa baso ni Tirso. Gayon man kapag daka ay nagswestyon ng matanda. Sir, baka naman kailangan lang ng kaunting pagsuyo. Ang misis ko gustong-gusto kapag sinusuyo ko siya. Iba ang karisma ng matandang ito. Paano po susuyuin? Kaninang manunuyo na nga ako, pinagbabagsakan ako ng pinto. Heto ako, hindi lang outside the Colombo, outside the house pa. Nagtawa na mag-amang kainuman ni Tirso. Maya-maya itinipanan ni Ading ang anak ni Mang Ambo ang gitara. Nais mapangiwi ni Tirso. Nang pumailan lang ang himig na makapanindig balahibo sa kakornihan, ngunit kapag dakay naaliw na rin siya sa ganda ng tinig ni Ading at husay sa pagkalabit ng gitara. Maya-maya inuudyukan ng mag-ama ni Tirso na kumanta at dahil lasing na rin, tumayo siya at nag-concert sa buhanginan with matching actions. Hindi ko kayang tanggapin na mawawala ka sa akin. Napakasakit na marinig na ayaw mo na sa akin. Birit ni Tirso sa kanta ni April Boy. Kung maririnig siya ng kanyang mga kamag-anak at kaibigan, hindi na siya magtataka kung ikakaila ng mga iyon ang kaugnayan sa kanya. Bumaling siya kay Ading dahil hindi niya alam ang lyrics na agad ibinigay ng lalaki. Sige na. Naman ito sa pagkanta. O sigaw ba yon? Hapdi at kirot ang dulot sa aking damdamin. Hindi ko kayang mabuhay sa mundo. Kung mawawala ka sa aking piling. O Lina. Sa wakas nakakuha ng reaksyon si Tirso mula sa tulog na kabahayan. Nabuhay ang ilaw doon at hindi nagtagal ay lumabas si Lina. Ano problema mo? Taas kilay na tanong ng babae. Kahapon lamang tayo nagsumpaan, wika ni Ading kay Tirso. Batid ni Lina na aawitin iyon ng asawa niyang nabaliw yata sa kung anuman ang nainom ng 3 lalaki. Kahapon lamang nang tayo magsumpaan. Kanta ni Tirso wala sa tono. Mukhang hindi naman alam ang lyrics. Ang sabi mo pa ay hindi mo ako iiwan, wika ni Ading. Ginaya iyon ni Tirso. Ang sabi mo pa sa akin ay hindi mo ako iiwan. Naging my way na yata ang tono ng kinakanta ng lalaki. Biglang napahiya si Lina sa mag-ama. Ang asawa niyan lasing, nagwawala sa buhanginan. Nakataas sa mga kamay sa ere. Feel na feel ang kinakanta. Kasuray-suray habang naglalakad patungo sa kanya. Mukhang nadama ni Ading na walang patutunguhan ang pagsupply nito ng lyrics at nag-chorus na ito na siyang bahaging tila tanging alam lamang ni Tirso. Hindi ko kayang tanggapin na mawawala ka sa akin. Ani Tirso naglalakad na naman palapit kay Lina, ngunit sa tuwin ay humihinto. Tila hinahanap ang balanse. Hanggang sa parang titimbuwang ito ngunit naagapan ni Mang Ambo. Nakidala no si Lina. Nakakahiyang malaman pa ni Jera ang nangyari. Inakay na nila papasok sa bahay ng malaking bulto ni Tirso na parang nakatulog na. Inihiga nila sa sofa ang lalaki. Nagpasalamat si Lina sa mag-ama sa kabinalingan ang lasing. Gising pa si Tirso. Nakangiti kahit nakapikit. Kumakanta pa rin. Sa pagkakataong yun ay nakilala ni Lina ang awiting piniling i-murder ng kanyang asawa. Beautiful in my eyes. Bumangon si Tirso. Hinigit ang kamay ni Lina at pinatong sa balikat nito. Hinapit siya ng lalaki. Sa tenga niya umawit ng sintonado at bigla siyang napaiyak. Nakakainis ka. Ani Lina sa pagitan ng mga ngipin. Why? Naisip ni Lina na lasing naman si Tirso. Wala na sigurong maaalala bukas. Na-inlove ako sa'yo kahit lasing ka. Kahit sinungaling ka na naman. Vivian is dying.
She hath no one. Nabubulol na si Tirso sa kalasingan. Ako lang, hindi ko siya maiwan. Alam kong mali sa mata ng tao, pero sa nakaraan namin, paano ang moralidad ko bilang tao? Hindi ko sinasabi sa iyo na humingi siya ng tulong ng isang taong makakasama niya dahil baka magalit ka sa akin. Pero iyon ang simula ng katapusan ng kung anong meron kami. She had her operation last Thursday to remove the tumor. Not a guarantee that she will live for years. But it will buy her at least a year, the doctor says. Napaatras na si Lina sa puntong iyon. Nakatakip ang kamay sa bibig. Hindi siya makapaniwala sa sinabi ng asawa. Lalong hindi makapaniwala na iniisip ni Tirso na hindi niya ito pinapayagan sa ganoon palang kondisyon ni Vivian. How dare you? What? Pumipikit-pikit na si Tirso, halatang labis ang apektado ng alak. Paano mo naisip na pipigilan kitang tulungan siya kung, Diyos ko, galit na galit ako sa babaeng may taning na, ang sama ng ugali ko, bulalas ni Lina. Bago pa nakasagot si Tirso ay bumigay na ito. Umagsak sa sofa at hindi pa natatagal ay mahina ng humilik. Inayos ni Lina sa pagkakahiga ang asawa. May panginginig sa mga kamay. Nasyak siya. Hindi makapaniwala sa natuklasan. Ilang oras siyang nanatiling nakatingin lang sa kawalan hanggang sa hilahin na siya ng antok at pumesto sa duyan. Nagising si Lina na wala na siya sa hinihigaan na nagdaang gabi at katabi na si Tirso sa kama. Gising na ang lalaki. Agad siyang bumangon. What you said last night, is it true? Tanong ni Lina. Ano bang sinabi ko kagabi? Nalimutan ko na lahat. Ani Tirso. About Vivian being sick. Yes, you can call her to ask. Bakit hindi mo sinabi sa akin? Dahil baka magalit ka. Matagal walang sinabi si Lina. Sumandal sa headboard. Pinagsaliko pa mga kamay na inabot ni Tirso at pinisil. Why did you not ask me about it before running away? Dahil naisip kong dapat sinabi mo sa akin. Binigyan kita ng chance, hindi mo ipinagtapat. Akala ko kahit anong gawin ko, hindi mo matututuhang. Alam mo na, hindi magawang sambitin ni Lina ang salita. Anong alam ko na? Tanong ni Tirso. Sabi mo kahapon mahal mo ako. Mahal kita. Kumalat ang init sa puso ni Lina. Totoo? Totoong totoo, sabi ni Tirso. I guess I always have. Bakit siya ang pinili mong pakasalan? Iniisip ko rin yan. I guess it's because you were always forbidden. Hindi talo. A few times I thought about it years ago and I always figured I will inevitably do something stupid in our relationship. Will be ruined. And then there's Ivan too. Galit na galit ka nung kakasal tayo. I was mad because I felt betrayed. Saglit lang tayo nag-usap. Hindi tayo nagkaroon ng mahabang diskusyon. The next thing I knew, everyone hated me. Pakiramdam ko plinano nyo ni nanay ang lahat. Well, she just suggested that I seduce you. Pagtatapat ni Lina. I did not. I swear, Tirso. Hindi talaga, promise. Hindi ko alam na hindi ko nailak yung pinto. I guess I figured that out anyway. Besides, it didn't matter because it didn't take long to succumb to my feelings. Lina, I'm glad. God knows how glad I am that I married you. Because you and I were meant to be together. I just know it. Niyakap ni Lina ng mahigpit ang asawa. Mahal din kita, Tirso. You mean that? Opo. Then can we make a promise to talk to each other more? No topic is taboo. No topic is too sensitive. Can we make a pact? I know marriage is new to us both, but I think the first rule is no secrets. Itinaas ni Tirso ang kamay. Napangiti si Lina, bagamat pumatak ang mga luha. Itinaas din ng mga kamay. No secrets. Will you kiss me now? Hiling ni Tirso. After I brush my teeth, wika ni Lina. And maybe after some coffee. Tinutop ni Tirso ang ulo. Ano bang ginagawa ko kagabi? Nag-concert ka sa buhanginan. No. Yes, and what did I sing? April Boy songs. Iniumpog ni Tirso ang ulo sa headboard. Ang lakas ng tawa ni Lina. Together they had breakfast, and later they kissed and made love. Sa halip na umuwi, nagpasya si Lina na manatili sa paraisong Islam buong linggo. Later they will realize their child was conceived on the island. Carlito was happy, camper, knowing a baby sister was on the way as requested. Hula din ni Lina saan man naroon ang ate niya. Ay nakangiti ito at masaya.